Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 6281-6300. Bulalas ni Truett, tama ka. Ito ay James. Nakikipaglaban siya sa napakaraming peerless powerhouse at grand patriarchs lamang. Sinabi ni Zitlali na luha, naakit niya ang isang pagkawasak ng langit na pagdurusa. Handa siyang lumaban sa kamatayan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya kami nais na mamagitan. Pinaikit ni Truett ang kanyang mga kamao at sinabing, James. Hindi, dapat iligtas siya kahit papaano. Pagkatapos magsalita, lumukso si Truett sa hangin. Gayunpaman, ang dalawang gintong ilaw na sinag ay mabilis na pinigilan siya pabalik sa lupa. Galit na itinaas ni Truett ang kanyang ulo at nakita ang dalawang celestial sages na lumalakad sa walang bisa. Nagulat, tinanong niya, bakit mo ako pinipigilan ng dalawa? Sumagot ang earthly sage, ito ay isang kahilingan ni James. Hiniling niya sa amin na pigilan ka na umalis sa lugar na ito kahit anong mangyari. Napabuntong hininga ang celestial sage, na nagsasabing, hindi mo dapat hayaan ang kanyang mabuting hangarin at pagsisikap na basura. Umungol si Truett, huwag kailanman. Napagkasundoan naming ibahagi ang aming mga fate. Hindi lamang mapanood siyang ipagsapalaran ang kanyang buhay na nag-iisa. Tiningnan ni Zitlali ang dalawang sages at sinabing, hindi namin pipigilan kung magpapatuloy ka sa pagharang sa amin. Hindi mo maiintindihan kung magkano ang ibig niyang sabihin sa amin. Sa sandaling matapos ang mag-asawa. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6281. Sa pagsasalita, ang mga pantas ay nakataas ang kanilang mga kamay, at dalawang gintong ilaw na sinag ang lumitaw upang makabuo ng isang napakalaking kalasag upang matrap ang mga ito. Umungol si Truett, ikaw. Kung may mangyayari sa kanya, hindi ko kayo patatawarin dalawa. Galit din si Zitlali, gaano katindi. Ang dalawang pantas ay tumingin sa bawat isa na walang magawa. Tinanong ng Celestial Sage, tayo ba ang mga matigas ang ulo? Sinabi ng Earthly Sage, naiintindihan ko ang kanilang mga damdamin. Sa ngayon, dapat nating labanan ang kanilang ngalan. Ang Celestial Sage ay huminga ng malalim at tumango. Pagkatapos, sinabi niya, mangyaring manatili lamang dito, Truett. Aalagaan natin ito. Matapos magsalita, agad na nawala ang dalawang sage mula sa lugar. Si Truett at Zitlali, sa kabilang banda, ay nakulong sa light shield at hindi makatakas. Samantala, si James ay nasa labas ng Telhervo Hall, na kumalas sa 3,600 itim na Tai Chi diagram. Kaagad pagkatapos, mabilis niyang nilamon ang kanilang kapangyarihan sa kasaysayan. Naramdaman niya ang buong katawan niya na biglang napuno ng enerhiya. Pagkatapos, sumugod siya sa pagbuo. Gray clouds at ang mga chimes ng 10,000 mga kampanilya. Ang form ng labanan ng Marcy Ice na higit sa kapangyarihan ng Genesis. Nirvana Golden Bones at isang Quasar pangalawang katawan. Matapos mabulok si James, ang umiikot na 1,600 puting Tai Chi diagram ay biglang nakapaloob sa mga kulay abo na ulap, at ang puting pag-iilaw ay neutralisado. Ang Eurus 1 Genesis Bell ay nadobol ng 10,000 beses at nagsimulang mag-chime ng malakas. Habang kumalat ang mga chimes ng kampanilya, ang mga peerless powerhouse at grand patriarch sa loob ng pormasayon ay nagulat at ganap na nakalimutan na atake. Ang pangwakas na gintong katawan ni James ay kumislap, at ang kanyang mga gintong buto ay naglabas din ng mga black and white light ray. Lumulutang si Lizzie sa likuran niya, na nagliliyab na may nagninangas na pulang ilaw. Mabilis na lumaki ang kanyang katawan, at siya ay naging isang magandang babae na mas mataas kaysa kay James. Sa sandaling iyon, isinaaktibo ni James ang kanyang potensyal na kapangyarihan mula sa kaisipan ng Dailcon. Napagtanto mo ang pagkawasak ng langit na pagdurusa at nagising ng 20% ng panghuli na kapangyarihan ng gininto ang katawan.
Maaari mong ganap na ubusin ang mga kapangyarihang ito ng mga matatandang lalaki upang labanan ang pagdurog ng langit ng buto ngayon. Itinaas ni James ang kanyang ulo, na inihayag ang kanyang mga mata na pula ng dugo. Ang kanyang buhok ay hindi nasaktan, at ang kanyang gwapo na mukha ay puno ng puot. Bagaman malubhang nasugatan siya ng pagkawasak ng langit na pagdurusa, alam niya na ito ay isang pagpapala sa disguise. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang lakas ay nag-skyrocketed, at siya ay may lakas upang talunin ang kanyang mga kalaban, na mayroon ding matinding pinsala. Panahon na ipinakita natin sa kanila kung ano ang ginawa namin. Ang pinakapangit na sitwasyon ng kaso ay mamatay tayo ng magkasama. Dahan-daang itinaas si James at kumalat ang kanyang mga bisig, na ginawa mula sa paghatol na scythe at nether demonic sword. Hindi mabilang na ginintoang at itim na ilaw ng taybak na naglalaman ng historical curse magic ang bumubuo. Sigaw ni Zayden, hindi maganda. Papunta siya sa amin ng buong lakas. Magtulungan tayo upang masira ang porma sayon. Matapos magsalita, ang buong katawan ni Zayden ay naglabas ng isang nakakatakot na genesis at kapangyarihan sa kasaysayan. Ang iba pang mga powerhouse na nakulong sa kanya ay hinikayat din ang kanilang mga supernatural na kapangyarihan at sinira ang pagbuo ng magkasama. Kaagad pagkatapos, lumukso sila sa hangin at naglunsad ng mabangis na pag-atake laban kay James. Ang iba't ibang uri ng pag-atake ay lumubog kay James. Ang mga powerhouse ay nagpatawag ng kanilang mga genesis at mga kapangyarihan sa kasaysayan, pagkatapos ay itapon ang kanilang mga supernatural na kapangyarihan. Gayunpaman, mabilis na tinakpan ni James ang kanilang mga pag-atake. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6282. Kahit na siya ay kinubkob, mahinahon na lumakas si James sa walang bisa. Inikat niya ang kanyang kamay, at maraming ginintoang at itim na higanteng mga espada ang lumitaw. Pagkatapos, ipinakita nila sa isang malawak na pagbuo ng Tai Chi, agad na pag-trap sa pangkat ng mga powerhouse. Habang umiikot ang pagbuo ng Tai Chi, hindi mabilang na energies ng taybak ang napuno sa mga powerhouse. Ang mga nakaligtas na powerhouse at nagbibigay ng mga patriarch ay nagmamadali na ginamit ang kanilang mga supernatural na kapangyarihan upang hadlangan ang mga pag-atake. Ang mga ito ay nangungunang mga powerhouse sa mga mundo ng Genesis ngunit hindi maiwasang makaramdam ng walang magawa. Hindi makukuha ni James ang alinman sa kanyang mga kalaban kahit na mayroon siyang 10,000 beses sa kanyang kasalukuyang ranggo ng paglilinang. Ginamit niya ang lakas ng kanyang panghuli gintong katawan at pinigilan ang mga ito. Ang mga powerhouse ay malubhang nasugatan, at ang kanilang lakas ay nabawasan ng malaki pagkatapos na atakehin ng langit na pagdurusa. Ito ay sapat na kahanga-hanga para sa kanila na nakaligtas sa pagkawasak ng langit na pagdurusa. Nag-aalala sila, alam na kailangan nilang harapin ang pangalawang pag-atake ni James. Naging matapang si James habang nakikipaglaban siya. Ang kanyang kapangyarihan ng Marcy Ice ay nagtanggi sa dalawa sa mga Grand Patriarch. Bigla, inunat niya ang kanyang kamay upang kunin ang isang nasugatan na babaeng Grand Patriarch. Hinawakan niya ang kanyang ulo at pagkatapos ay sinimulan ang pagsipsip ng kanyang enerhiya. Ang historical curse magic at quasar lightning ay nakapaloob sa babaeng Grand Patriarch. Napasigaw siya ng malungkot ngunit hindi na nagawang malaya. Queen Stella, ang isang puting may buhok na matatanda ay mabilis na lumukso sa hangin at sinisingil kay James. Si Lysia, na nasa likuran ni James, ay agad na kumilos. Ang kanyang katawan ay pinagsama sa taybak, pagkatapos ay sisingilan sa puting may buhok na matatanda. Boom! Isang bumubulusok na hangin ng galit na tinusok sa walang bisa. Si Lysia, na nagbago sa isang ilaw ng taybak, ay sinaksak sa puting may buhok na matatanda. Ang katawan ng puting may buhok na matatanda ay nanginginig, ang kanyang mukha ay nag-ulong sa sakit. Umungol siya, yin yang Emperor Hands. Sa susunod na sandali, 3 ulo at 6 na braso ang lumitaw mula sa kanyang katawan. Noon, sisingilan siya sa Lysia, na nagbago sa isang ilaw ng taybak. Boom! Kasunod ng malakas na dagandong, sinira ni Lysia ang isa sa mga illusory fists na papalapit sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6283. Sa susunod na segundo, 4 pang mga kamao ang lumipad sa Lysia, na pinilit siya sa pagtatanggol. Nakakakita ng isa pang malaking kamao na naglalayong Lysia.
Si James, na sumisipsip ng kapangyarihan, ay mabilis na kumalas sa kanyang kamay. Ang atrace ng historial power ay lumitaw mula sa kanyang palad at sinaktan ang puting may buhok na matatanda. Boom! Ang puting may buhok na matatanda ay naglabas ng isang bibig ng dugo. Sa pagtingin kay James sa pagkabigla, hangin na siya, maaari mong kontrolin ang kapangyarihang pangkasaysayan. Ang Genesis ay wala ng espesyal. Ngayon, mamatay. Itinaas ni James ang kanyang kamay at hinampas ang babaeng Grand Patriarch gamit ang kanyang palad. Ang enerhiya na si Orb ay lumabas mula sa kanyang ulo, at mabilis itong nilamon ni James. Ang kapangyarihan ni James ay tumaas muli. Pagkaraan, itinaas niya ang kanyang kamay upang kunin ang puting may buhok na matatanda. Presumptuous. Ikaw demon. Galit na galit ang puti na may buhok na matatanda. Ang susunod na segundo, isang gintong ilaw ang lumitaw mula sa kanyang katawan. Ito ay walang saysay na patuloy na lumalaban, sagot ni James, at pagkatapos ay lumitaw siya sa harap ng matatandang lalaki sa isang flash. Sumigaw ang matatandang lalaki, ikaw. Bago pa man siya makapagsalita, hinawakan ni James ang kanyang leeg at itinaas siya mula sa lupa. Sa ganitong malubhang pinsala, ang iyong lakas ay mas masahol kaysa sa isang tao sa rurok ng ikasyam na pagdurusa ng Years 1 Dale rank kahit na nasa Quasi Dalecon. Bakit ka kumikilos ng matigas? Pagkaraan, isinaaktibo ni James ang kanyang kapangyarihan at nagsimulang sumipsap ng enerhiya. Nagmamadali si Zayden at galit na galit si James. Gayunpaman, ang mga ilaw ng itim at gininto ang tibak ay lumubog sa kanya. Natapos ang katawan ni Zayden. Nanginig siya, ngunit hindi ito napigilan sa paglapit kay James. Hindi mabilang na parang multo na mga kopya ng palma ang sumasaklaw sa kalangitan. Napilitang itumba ni James ang puting may buhok na matatanda. Pagkatapos, ang kanyang itim at puting ilaw ay sumabog mula sa kanyang katawan. Ang dalawa sa kanila ay nakipaglaban, na naging sanhi ng panginginig sa paligid. Ang kapangyarihan ng kanilang kapangyarihan sa kasaysayan at Genesis ay sumisid sa lugar. Ang mga powerhouse sa Years 1 Dale ranks 9th Tribulation's Peak ay naglalabas ng dugo. Maging ang mga Grand Patriarch sa Quasi Dalecon ay pinilit na tumalikod dahil sa malawak na kapangyarihan. Sina James at Zayden ay lumubog sa isa't isa, na nagpapalitan ng daan-daang libong mga galaw sa isang mata. Boom! Sa dalawang mas malakas na rumbles na kumakalat sa kalangitan, dalawang nakasisilaw na ilaw ang bumangga at kumatok pareho silang ilang mga light years ang layo. Pinatatag ni Zayden ang kanyang katawan, at isang gintong ilaw ang sumabog upang pigilan ang hindi mabilang na ginintoang at itim na energies ng tibak. Sa sandaling iyon, matatag siyang tumayo sa walang bisa tulad ng isang Diyos ng digmaan. Sa sandaling iyon, si James ay tinakpan ng itim at puting ilaw. Tumayo siya sa itaas ng isang Tai Chi diagram, na nagliliyab na may isang napakalakas na espiritu ng pakikipaglaban. Sumigaw si Zayden, wala kaming mga hinaing, James. Ang demonyong iyon na nakikipag-usap ka ay nakatakas na, kaya bakit pinipilit mong mapupuksa kami? Nag-squint si James at tinanong, nagmumula ka ba sa akin? Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita mo ang mga alamat na ito, di ba? Ito ay magiging boring para sa akin na dumaan sa kanila lamang. Hindi ba ako uri ng hayaan mo akong sumali sa akin? Umungol si Zayden, mapangahas. Papatayin mo ang mga tao. Ikaw, kung hindi mo siya mapapagpalakas, pagkatapos ay humingi ka lang ng awa. Bakit ka nag-spout ng walang kaparirikan? Isang kaakit-akit na boses ang biglang nagmula sa walang bisa. Si Dark Thea, na umalis ng mas maaga, ay bumalik sa bilis ng ilaw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6284. Sa sandaling nakita ni James si Dark Thea, agad na nagbago ang ekspresyon ni Zayden. Nagulat na nagtanong si James, bakit ka bumalik? Si Dark Thea ay lumitaw sa tabi niya sa isang flash at tinanong, kumusta ang iyong pinsala? Nasaktan ba ang kagat ng alinman sa iyong mga vitals? Hindi ito makakaapekto sa mga aktibidad ng aming kasal sa gabi, di ba? Hindi nagsalita si James. Tinitigan ni Dark Thea si James at sinabing, nagtatanong ako. Huminga siya ng malalim at sinabing walang magawa, hindi ka dapat bumalik. Mapangahas na sinabi ni Dark Thea, sumang-ayon kami upang labanan sila ng magkasama. Paano, makatakas lang.
Bukod dito, kung saan si Will, maghanap ng isa pang lalaki na clumsy at kaibig-ibig tulad mo na magkaroon ng aking kasal sa kasal kung mamatay ka. Si James ay hindi nagsalita. Si Dark Thea ay nabalitaan na walang awa. Kahit na hindi niya nakuhang muli ang kanyang mga alaala, hindi niya sinasadyang hindi sinasadya. Kahit na siya ay isang demonyo na nagsisikap na sirain ang lahat, handang ipaglaban siya ni James. Sa kabutihang palad, ang mga Peerless Powerhouse na ito ay malubhang nasugatan ng pagkawasak ng langit na pagdurusa, at ang kanilang lakas ay nabawasan ng malaki. Sa lakas ni Dark Thea, dapat niyang mag-away. Bulong ni James, ang pangalawang pagdurusa ay malapit ng hampasin. Ito ay ang pagdurog na pagdurusa sa langit na mas malakas kaysa sa pagkawasak ng langit na pagdurusa. Mahinang sinabi ni Dark Thea, mapanganib ngunit matalino sa iyo na gamitin ang pagkawasak ng langit na pagdurusa upang masaktan sila. Gayunpaman, tila nakalimutan mo na ang mga pagdurusa sa langit ay hindi nakakaapekto sa akin. Kung nais mong patayin ang mga ito, kakailanganin mo ang aking suporta. Si James ay naabak ng kanyang mga salita. Bigla niyang naalala si Dark Thea ay ang madilim na makalangit na landas at ang muling pagkakatawang tao ng gobernador ng Yin. Sa makatuwid, hindi siya naapektuhan ng mga pagdurusa sa langit. Sa madaling salita, ang pagdurusa sa langit na nagdurog ay makakatulong na mapawi ang kanyang krisis at gawing mas malakas siya, na nagbibigay sa kanya ng lakas upang maalis ang pangkat ng mga powerhouse. Sa pag-iisip nito, ang puso ni James ay puno ng espiritu ng pakikipaglaban. Sa kasong iyon, sumali tayo sa mga puwersa. Sa sandaling natapos na siyang magsalita, inunat niya ang kanyang mga kamay. Ang Atrace ng Power at Marcy Ice Power ay lumitaw, at pagkatapos ay sisingilan siya patungo kay Zin. Agad na namumulaklak agad ang Dark Thea's lila pink light, pagkatapos ay ipinahayag sa libo-libong mga hindi sinasadyang palad. Natakot si Zane matapos makita silang dalawa na nagtutulungan. Nagmamadali siyang ginamit ang kanyang supernatural na kapangyarihan upang pigilan ang pag-atake ngunit napilitang umatras ng hakbang-hakbang. Sa sandaling iyon, ang isang matandang lalaki na may dumadaloy na puting buhok at isang ethereal aura ay lumapit mula sa likuran ni Zin. Nag-zoom siya papunta sa kanila sa mabilis na bilis. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay biglang nagdoble sa 10,000 mga clan upang palibutan sina James at Dark Thea. Kaagad pagkatapos, itinulak niya ang kanyang palad pasulong, at hindi mabilang na mga pag-atake ng palma ang walang bisa, na nagiging sanhi ng pag-crack ng nakapaligid na espasyo. Agad na nahaharap si James sa mabangis na pag-atake. Ang kanyang tunay na gintong katawan ay sumabog sa isang nakasisindak na itim at puting ilaw, ngunit nasugatan siya sa buong. Sa pamamagitan ng isang umungol na daing, si James ay naglabas ng ilang mga bibig ng dugo. Pagkatapos, siya ay nag-staggered at bumagsak mula sa hangin. Si Dark Thea, na abala sa paglaban sa hindi mabilang na pag-atake ng palma, ay mabilis na tinawag ang isang hindi kilalang kamay at nahuli si James. Pagkatapos, siya ay lumubog sa hangin at tinapakan ang libo-libong pag-atake ng palma. Ang mga pag-atake ng palad ay nai-redirect sa lupa at agad na sumabog, na nagdulot ng isang malakas na tunog ng tunog. Ang paligid ay humiling matapos ang pagsabog at pagkawasak sa punong himpilan ng Skynet ay lumala. Ang rehiyon ng Genesis ay nasira din. Mabilis na umatras si Dark Thea kasama si James upang maiwasan ang malakas na alon ng pagkabigla, pagkatapos ay tinulungan siyang mabawi ang balanse. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6285. Mahina ang tanong ni James, napakalakas nito. Sino ang matandang lalaki na iyon? Zolani Leander. Siya ang iba pang Grand Patriarch ng sekta ng Timaeus, same time na sinabi ni Dark Thea, na tila nag-iingat sa malakas na magsasaka na lumitaw. Sumimangot si James at tinanong, mas malakas ba si Zolani kaysa sa Xander? Malinaw na sinabi ni Dark Thea, mayroong 10 napakalakas na mga magsasaka sa mga mundo ng Genesis. Si Franciscus ay nagreranggo sa pangalawa sa kanila. Si Harold Diaz, Zolani at Izzard Sunlord ay nasa pangatlo, ika-4 at ika-5 lugar, ayon sa pagkakabanggit. Nagtanong si James, sino ang numero 1 noon? Umiling-iling si Dark Thea at sumagot, hindi ko alam. Kahit sino ito, palagi siyang naging misteryoso at bahagya na lumitaw sa publiko.
Walang nakakaalam kung aling sekta o puwersa na nagmula sa powerhouse. Ang isang figure ay agad na sumulpot sa isip ni James, at isang malambing na ngiti ang sumabog sa kanyang mukha. Tinanong ni Dark Thea, ano ang ekspresyon na iyon? Ano ang scheming mo? Napangiti si James ng mahina at sumagot, kahit gaano siya kalakas, tutulungan niya akong pigilan ang pagdurusa sa langit na nagdurog. Dark Thea chuckled, tumango, at sinabi, iyon talaga ang aming pinakadakilang sandata. Kahit na hindi ako tiwala sa pagpatay sa kanya, dapat na masaktan si Zolani sa tulong ng kapigatian. Samantala, si Zolani ay nag-hover sa walang bisa. Tumingin si Zayden kay Zolani, na nagsasabing, sa wakas narito ka, matandang lalaki. Malamig na sinabi ni Zolani, naranasan mo na ang mga kapalit ng buhay ngunit nilalaro ng isang kabataan. Lahat ba kayo ay tanga? Ibinaba ni Zayden ang kanyang ulo sa kahihiyan. Isang taong may edad na si Gray ay dahan-daang lumapit at huminto sa tabi ni Zolani. Hindi sila bobo. Pinahihintulutan nila ang kanilang mga kalaban, na nag-iisip ng isang maliit na nilalang sa Eurus Wandale Ranks 8th Tribulations Peak at ang madilim na langit na landas ay hindi maaaring ibagsak ito. Hindi nila inaasahan na ang kanilang mga kalaban ay napakalakas at sapat na gagamitin ang pagdurusa ng Tai Chi upang masaktan sila. Sumulyap si Zayden sa taong may edad na sa edad at sinabing, ang langit na pagdurusa ay sumaklaw sa buong pormasayon, at wala kaming makatakas. Mayroon ka bang paraan upang sugpuin ang mga ito sa isang sitwasyong tulad nito, Izert? Mahinahon na ngumiti si Izert at itinaas ang kanyang kamay upang ipatawag ang dalawang isda, isang itim at isang puti. Bulalas ni Zayden, oh, tama. Ang yin-yang isda. Paano, nakalimutan mo rin pinagkadalubhasaan ang pagbuo ng Tai Chi, na maaaring pigilan ang mga paghihirap. Itinapon ni Izert ang dalawang isda sa hangin, at mabilis silang nagbago sa isang itim at puting Tai Chi formation sa paligid nila. Ang mga nakaligtas na powerhouse at Grand Patriarch ay mabilis na nagtipon malapit sa kanila. Hayaan din natin, Sir Izert. Mangyaring, Sir Izert, kami rin ay mga miyembro ng bagong alyansa. Hindi mo lang kami mapapanood na mamatay. Hindi namin magagawang pigilan ang bagong pagdurusa. Mamatay tayo. Mangyaring hayaan tayo, Sir Yenzirt. Ang 30 Grand Formation ay nakakulong sa amin, at ang langit na pagdurusa ay magsasakop sa buong kalangitan. Ay save mo kami, Mangyaring. Sinuri ni Izert ang mga powerhouse sa labas ng pormasayon, pagkatapos ay lumingon kay Zolani at tinanong, ibig mo bang sabihin ang sinabi mo? Malamig na sinabi ni Zolani, kailan ba nagsinungaling ang aming mga kaibigan? Protektahan namin ang 15 mga pangunahing sekta na may mga koneksyon sa amin. Maaari kang magkaroon ng 8. Magkakaroon kami ng 7. Itinaas ng isang Izert ang kanyang kamay, na nagpapahintulot sa 20 tao sa pagbuo ng Tai Chi. Pinayagan din sina Gladwin at Yakiz sa pagbuo. Samantala, ang iba pang mga powerhouse at Grand Patriarch na naharang sa labas ay nasa alos. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6286. Malamig na sinabi ni Izert, panahon na para sa iyon na mag-ambag sa mga mundo ng Genesis. Ang pagtanggal ng dalawang demonyong ito ay maituturing na isang malaking kontribusyon. Ay haantong sa sekta ng Timaeus sa mga puwersa ng mga nang-ahas na tumakas at tiyakin na ang mga kaluluwa ng iyong mga alagad ay nawawala. Malamig na sinabi ni Zolani, kung natalo ka, bubuo kami para sa iyong mga sakripisyo. Ngayon, dapat nating patayin ang dalawang demonyong iyon at maiwasan ang pinsala sa ating mga mundo ng Genesis. Tumunog siya ng tunog at ginawa itong parang isang matuwid na kilos. Gayunpaman, ang kabanalan at kawalan ng pakiramdam sa kanyang mga salita ay hindi maitago. Upang mailagay ito ng blanko, sinasakripisyo nila ang mga hindi kanilang mga confidant o subordinate upang maubos sina James at Dark Thea. Samantala, ang iba ay pinapayagan sa pagbuo ay maaaring pagalingin habang hinihintay na tapusin ang pagdurusa at aanihin ang mga pakinabang ng kanilang mga sakripisyo. Magiging kapaki-pakinabang para sa kanila kung namatay si James sa panahon ng pagdurusa. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon siya ng isang tunay na gintong katawan at daan-daang mga artifact na maaaring mapabuti ang kanilang lakas. Kahit na nakaligtas si James sa pagdurusa, ang kanilang kolektibong lakas ay sapat na upang ibagsak sina James at Dark Thea.
Ang mga powerhouse na naiwan sa labas ng pormasayon ay natural na may kamalayan sa sitwasyon. Gayunpaman, walang punto sa kanila na nagagalit dito. Pagkatapos ng lahat, ang malakas na pinasyahan sa mundo ng Genesis. Yamang nagbanta na sina Zolani at Izert, ang kanilang mga sekta at trilyon ng mga alagad ay mapupuksa kung sila ay makatakas sa labanan. Isang magandang Grand Patriarch ang nagtaas ng kanyang ulo at sumigaw, ito ba ang tinatawag na matuwid na liga? Ito ba ang bagong alyansa na nais na muling isulat ang mga patakaran ng mundo na makamit ang kanilang mga layunin? Bluntly na nagsasalita, nais mong magsakripisyo tayo. Ano man, ang kamatayan ay wala pa rin sa akin. Sana panatilihin mo ang iyong pangako at hindi pahirapan ang mga alagad ng aming sekta kung mamatay tayo. Matapos magsalita, tinawag niya ang isang fluorescent scepter. Ang iba pang powerhouse na tinanggihan ang pagpasok sa pormasayon ay nagdrag din sa kanilang mga nasugatan na katawan at napuno kay James at Dark Thea. Inalis ni James ang mga kulay abo na ulap na humaharang sa 1600 puting Tai Chi diagram. Ang mga flash ng puting kidlat ay tumama mula sa kalangitan at nagbago sa mga flame balls, na naglalaman ng mapanirang kapangyarihan. Ang pagdurog ng langit na pagdurog ng buto ay isinaaktibo, at ang kalahati ng mga powerhouse na singilin kay James ay nakapaloob sa pamamagitan ng nagliliyab na puting apoy, na nagdulot sa kanila na sumigaw sa paghihirap. Pinatawag ni James ang Eurus 1 Genesis Bell, sinusubukan na protektahan si Dark Thea sa loob nito. Gayunpaman, nasa sabik siyang sumugod upang harapin ang kanyang mga kalaban. Samantala, ang basag na Eurus 1 Genesis Bell ay nagpakawala ng isang nakasisilaw na kulay abo pagkatapos na maapektuhan ng mga bola ng silver-white na apoy. Lizzie hovered sa itaas ng Eurus 1 Genesis Bell at mabilis na pinaikot upang ubusin ang mga bola ng apoy. Unti-unti, isang pahiwatig ng puti ang nagsimulang magpakita sa kanyang nagninangas na pulang ilaw. Biglang tinanong ni James, okay ka lang ba, Lizzie? Sumagot si Lizzie, bahagya akong humawak. Hindi maaaring lunukan ang lahat. Napuno na ako. Kung magpapatuloy ito tulad nito, magiging sobrang puno. Kung gayon kailangan nating gumawa ng isang bagay. Hindi nais ni James na makita muli ang Lizzie. Kapag siya ay malapit ng bawiin ang Eurus 1 Genesis Bell upang pigilan ang langit na pagdurusa mismo, dalawang gintong ilaw ng Taybak ang lumayo mula sa malayo. Ang mga ilaw ng Taybak ay naglabas ng malakas na puwersa at kumuha ng ilang mga powerhouse. Kasabay nito, sinira nila ang mga langit na pagdurusa na nagmula sa 1600 puting Tai Chi diagram. Pagkaraan nito, mabilis na lumapit ang mga celestial na saging at lumitaw sa harap ni James. Bulalas ni James, ano ang ginagawa mong dalawa dito? Tumawa ang Celestial Sage, na nagsasabing, ang pagtulong sa iyong mga kaibigan na matupad ang kanilang mga obligasyon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6287. Ang makamundong sambong ay sinabi ng Tame Time, kung pinaplano mong pigilan lamang ang pagdurusa, mamamatay ka. Dapat kang gumamit ng pagkakasala bilang pagtatanggol. Agad na binawi ni James ang Eurus 1 Genesis Bell. Lumapit siya sa mga celestial na saging at sinabing, iyon ang gagawin. Hindi ka kailangang makisali. Ang nakamamanghang sambong ay nakangiting, nakaharap ka sa pagdurusa sa langit na pagdurusa, si James. Kung wala ang ating kapangyarihan ng langit at lupa, hindi ka makakaligtas sa pagdurusa. Matapos magsalita, ang celestial na sambong ay naging isang cyan light at darted patungo sa 1600 puting Tai Chi diagram sa kalangitan. Mahinahon na nakangiti ang sambahayan at sinabing, panatilihin sa amin, anak. Ito ay magiging isang matinding laban. Pagkatapos, siya ay naging isang magulong ilaw ng Terra Power at binaril sa kalangitan. Agad siyang pinagsama sa Lizzie, nagbabago sa isang higanteng salita na naglalabas ng amethyst gold light. Pagkatapos, sinundan niya ang mga ito, nagmamadali patungo sa 1600 puting Tai Chi diagram sa kalangitan. Si James at ang dalawang sages ay sumali sa puwersa at sinawsal ang isa sa mga puting Tai Chi diagram. Pagkatapos, sumugod sila sa pangalawang target sa hindi kapani-paniwalang bilis. Ang tatlo ay malakas na magkasama ngunit patuloy na nasugatan ng nagliliyab na apoy matapos sirain ang isa sa mga diagram ng Tai Chi. Kahit na, sinubukan ng mga pantas ang kanilang makakaya upang tumulong.
Nagpumilit sila at sa wakas ay nawasak ang kalahati ng mga puting Tai Chi diagram. Sa sandaling iyon, ang isang burly figure ay nahulog mula sa kalangitan at sinasadya na nakulong kay James. Mr. Yegor. Nagulat si James. Si Yegor ay nag-spurt ng isang bibig ng dugo. Pagkatapos, ngumiti siya at sinabing, "Oh, ikaw. Hindi masama. Naranasan mo na ang pagkawasak ng langit na pagdurusa." Nang magsalita si James, biglang tinakpan ni Yegor ang kanyang bibig at sinabing, "Makinig sa akin. Herodias at panatilihing abala si Tai Chi, kaya huwag mag-alala. Hanggat hindi niya mabubuhos ang mas maraming enerhiya sa mga pagdurusa, ang iyong pagkakataon na mabuhay ay tataas. Dapat mong sakupin ng maayos ang pagkakataon. Hindi kami makakabili ng masyadong maraming oras." Pagkatapos ng lahat, ang batas ng mga landas ay mapapansin sa lalong madaling panahon at darating upang mamagitan. Pagkatapos magsalita, itinaas ni Yegor ang kanyang kamay, na binabalot ang kanyang matuwid na aura sa paligid ni James at sa mga celestial na saging. Pagkatapos, mabilis siyang lumipad sa langit. Napagtanto ni James na ligtas siyang nakaligtas sa pagkawasak ng langit na pagdurusa dahil ginulo ni Yegor at Herodias si Tai Chi. Kung hindi para sa kanila, siya ay mapuksa. Matapos malaman ang kanilang mga mabait na kilos, nanumpa si James na bayaran sila. Pagkatapos, mabilis siyang nakatuon sa pagtatrabaho sa mga celestial na sages upang pigilan ang hindi mabilang na mga bola ng apoy na itinapon ng natitirang mga puting diagram ng Tai Chi. Sa matuwid na aura ni Yegor, mabilis na nakabawi ang kanilang mga pinsala. Biglang kinuha ni James ang dalawang kalidom na espiritual na prutas, lumingon sa mga celestial na saging, at sinabing, "Kainin mo ito. Makakatulong ito na pagalingin ang iyong mga pinsala." Ang dalawang sage ay bahagyang nagulat at agad na hinawakan ang mga espiritual na prutas ng kalidom. "Mayroon kang mga ganitong kayamanan sa iyo." Nilamon ng mga panglupa na sagisag ang kalidom na espiritual na prutas sa isang gulp. Tumawa ang celestial sage at sinabing, "Binigyan mo kami ng isang mahalagang prutas. Kailangan nating gawin ang aming makakaya." Pagkatapos magsalita, kinuha niya ang banal na tool na ibinigay sa kanya ni James. Pagkatapos, ang dalawang celestial sages na sisingilan sa isa pang puting Tai Chi diagram. Nilamon ni James ang isang kalidom na espiritual na prutas. Pagkatapos, nagbago siya sa isang malaking ilaw ng taybak at sinundan ng malapit sa likuran nila. Ang trio ay nagkakaisa at tinalo ang puting Tai Chi diagram. Ang mga puting Tai Chi diagram ay sumabog ng paisa-isa sa walang bisa, at ang pagkalat ng pagkatapos ay kumalat sa buong walang bisa. Ang mga powerhouse na nakikipaglaban sa madilim na Thea ay nasugatan matapos ang pagkalat ng alon ng pagkabigla sa kanila. Sinamantala ni Dark Thea ang sitwasyon at mabilis na kinain sila, muling pagpapabuti ng kanyang lakas. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6288. Si Izert, Zolani at Zayden, na protektado ng porma sayon ng Tai Chi, ay may kakilakilabot na mga ekspresyon. Pinaikit ni Gladwin ang kanyang kamao at nagtanong ng labis, ano ang bait na kasama niya? Paano hindi siya natatakot sa pagdurog ng makalangit na pagdurusa? Malamig na sinabi ni Zayden, parehong ang celestial at makalupang sambong ay sumali sa kanya. Huwag kailanman inaasahan na pumunta si Skynet sa madilim na bahagi. Emang sinabi ni Izert, ginagamit ng Skynet ang lahat ng kanilang lakas upang maprotektahan siya. Sumimangot si Gladwin at sinabing, nais malaman ang karamihan ay kung nasaan sina Yegor at Herodias. Huwag mong sabihin sa akin na naghihintay silang lumitaw sa panahon ng finale. Ngumiti si Zolani at mahinahon na itinuro sa kalangitan. Bulalas ni Gladwin, sinasabi mo ba na ang mag-asawa ay nasa mas mataas na pagdurusa? Sumimangot si Yakiz at tinanong, kahit na ang mga Grand Patriarch ay hindi maabot ang ika-9 na ranggo ng langit. Paano posible para sa kanila na magtagumpay? Imposibleng. Ganap na imposible. Mahinahon na sinabi ni Izert, walang imposible. Ang mga ito ay mga alagad ng Turta, pagkatapos ng lahat, kaya mayroon silang kapangyarihan ng TIRTA. May pribilehiyo silang maabot ang isang mas mataas na pagdurusa. Ang mga powerhouse sa loob ng porma sayon ay nagulat sa pagkabigla mula sa simula, alam nila na hindi lamang ito labanan laban kay James at Dark Thea. Ang buong Skynet ay ang kanilang kalaban din.
Hindi mahalaga kung ano ang gastos, determinado si Skynet na protektahan silang dalawa. Naabot pa ni Yegor at Herodias ang isang mas mataas na pagdurusa upang labanan ang Tai Chi. Bigla, makatuwiran kung bakit ligtas na makaligtas si James sa pagkawasak ng langit na kapigatian. Sa sandaling iyon, si Dark Thea ay pumatay sa mga powerhouse sa paligid niya. Karamihan sa mga powerhouse na tinanggihan ni Zolani at Izert ay nagsakripisyo at hinihigop ni Dark Thea. Ang katawan ni Dark Thea ay naglabas ng isang lilang kulay rosas na ilaw, at ang kanyang lakas ay malapit na maabot ang ranggo ng Dailcon. Matapos makuha ni Dark Thea ang huling powerhouse, iniwas niya ang kanyang kamay. Ang banal na tool sa kanyang kamay ay agad na lumubog sa porma sayon ng Tai Chi. Ang pagsabog ng malakas na pagsabog, pagkatapos ay kumalat ang isang itim at puting ilaw. Ang mga powerhouse sa loob ng pagbuo ay nagulat. Sigaw ni Yakiz, ang demonyong ito. Hindi pa niya pinagkadalubhasaan ang madilim na landas ng langit ngunit napakalakas na. Kapag nagawa niya, hindi siya maaaring tunggalian. Lumingon si Zolani sa mga powerhouse sa likuran niya at sinabi, ito na. Dapat nating pigilan siya at pigilan siya mula sa pag-unawa sa madilim na makalangit na landas. Kung hindi, ang ating mga mundo ng Genesis ay mapapahamak. Ang mga powerhouse ay tumingin sa isa't isa na may takot na mga ekspresyon. Nakakakita ng pagbabante ng Zolani, Zader at Izert, agad na lumipad ang mga powerhouse mula sa porma sayon ng Tai Chi upang harapin ang madilim na Thea. Naunawaan nila ng maayos ang sitwasyon at marunong na pinili. Ang mga kahihinatnan ng pagtanggi na iwanan ang pagbuo ay magiging malubha. Sa kasamaang palad, ang kanilang mga lakas ay halos katumbas ng mga naunang pangkat na nakipaglaban sa harap nila. Matapos silang umalis sa porma sayon, hindi nila pinili na labanan ang Dark Thea head-on. Sa halip, nagtulungan sila upang lumikha ng isang porma sayon upang matrap siya. Si Dark Thea ay biglang nakaramdam ng presyon sa kanyang katawan. Pinatay niya ang kanyang banal na tool at sinira ang pagbuo. Sa susunod na sandali, sumakay siya sa kalangitan. Samantala, si James ay nakikipagtulungan sa mga celestial na saging upang masira ang huling puting Tai Chi diagram, na sinira ang mito na ang pagdurog na pagdurusa sa langit ay hindi nakaligtas. Si James at ang celestial sages ay lumitaw bago si Dark Thea, sumali sa paglaban sa natitirang mga powerhouse. Habang tumindi ang kanilang labanan, si Yegor at Herodias ay mayroon ding mabangis na pakikipaglaban kay Tai Chi. Ito ay isang tunggalian sa pagitan ng mga top-tier powerhouse. Nang si Yegor at Herodias ay nagmamadali patungo sa Tai Chi, isang nakasisilaw na gintong ilaw ang nahulog mula sa itaas nila. Sa pamamagitan ng isang malakas na bang, si Yegor at Herodias' turtle power ay agad na na-deflect. Ang mag-asawa ay ipinadala na lumilipad ng libo-libong mga light years ang layo at malubhang na sugatan. Sa wakas ay huminga si Tai Chi ng isang buntong hininga. Sina Yegor at Herodias ay nag-cough ng ilang mga bibig ng dugo, pagkatapos ay nagpapatatag sa kanilang sarili. Tumingin sila sa unahan at nakita ang isang malawak na gintong kalasag na naglalabas ng malakas na kapangyarihan sa walang bisa. Ang ilang mga salita ay maaaring makita ang pag-hover sa kalasag, pagbabasalo ng mga landas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6289. Hinawakan ni Herodias ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at mahina ang sinabi, ang batas ng mga landas sa wakas ay namagitan. Si James ay nag-iisa ngayon. Antong hininga si Yegor, dapat nating paniwalaan siya. Nagawa na natin ang makakaya namin. Agad na umatras ang dalawa at nagsimulang pagalingin ang kanilang mga pinsala. Ang kalasag, gayunpaman, ay hindi nagkalat at nanatili sa lugar na parang sinusubaybayan sina Yegor at Herodias. Kinuha ni Tai Chi ang pagkakataon at pinakawalan ang isang itim at puting puwersa sa Tai Chi diagram sa ilalim niya, na nagiging sanhi ng mabilis na pag-ikot. Kaagad pagkatapos, ang nakakatakot na mga pag-flash ng kidlat ay nabuo. Hindi mabilang na mga kulay abo na tela na natipon mula sa lahat ng mga direksyon at mabilis na nilamon ang mga kidlat ng kidlat. Si Tai Chi ay umungol, mapahamak ito. Ang pangwakas na gintong katawan sigurado ay may kakaiba. Ngunit tingnan natin kung gaano katagal maaari kang magtagal. Pagkatapos ng pagsasalita, pinaputok ni Tai Chi ang hindi mabilang na itim at puti na ilaw na sinag ng Tai Chi diagram upang mas mabilis na iikot.
Sa susunod na sandali, ang marahas na kulay abo na kidlat ay nahulog sa mga ulap ng kalamidad, na nagiging sanhi ng malakas na rumbles. Sa sandaling iyon, si James ay nakipaglaban ng husto sa pangkat ng mga powerhouse. Bigla, narinig niya ang malakas na rumbles mula sa langit. Alam ni James na ang tunay na nakamamatay na suntok ay malapit ng hampasin. Ito ang pinaka-nakakatakot at pinakamalakas na pagdurusa, ang pagkalipol sa langit na pagdurusa. Desidido si Tai Chi na patayin si James at manalo sa pusta. Pakikitungo muna sa iyong pagdurusa. Ang Dark Thea ay nagpakawala ng isang lila rosas na ilaw at neutralisahin ang Genesis na umaatake kay James. Sa madilim na Thea at ang mga celestial na sagabal na sumasakop sa kanya, mabilis na hinayla ni James mula sa larangan ng digmaan. Humakbang siya sa Tai Chi diagram at direktang lumukso sa makapal na kulay abo na ulap. Kapag siya ay malapit ng masaktan, isang mahiwagang puwersa ang nakabalot sa kanya at hinayla siya paitaas. Binuksan ni James ang kanyang mga mata at nakita ang isang figure na nakatayo sa itim at puting ambon sa harap niya. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Tai Chi. Hindi kailanman naisip na maraming mga powerhouse ang makakatulong sa iyo. Anong uri ng mga anteng-anteng ang kailangan mong gawin silang labanan para sa iyo? Ang galit na tinig ni Tai Chi ay nagmula sa lahat ng direksyon. Si James ay nag-sneer, "Nagseselos ka ba?" Umiling-iling si Tai Chi at sinabing, "Hindi." Paumanhin sa kanila. "Sa tingin mo ay kaaya-aya. Nilabag nila ang batas ng mga landas para sa isang nilalang na katulad mo. Sa kalaunan ay babayaran nila ang presyo para sa pagtulong sa iyo." Sumimangot si James, alam na tinutukoy ni Tai Chi sina Yegor at Herodias. Malamig na sinabi ni Tai Chi, "Alam mo ba kung ano ang magiging sa kanila, James?" Tumingin sa iyong kaliwa. Agad na lumingon si James sa pagkabigla at nakita ang isang makulay na gintong kalasag na nagliliwanag ng mga banal na ilaw. Ang batas ng mga landas. Nagbago ang ekspresyon ni James. Tumango si Tai Chi at sinabi na nakangiting, "Tama iyon. Kapag lumitaw ang batas ng mga landas, magkakaroon ng parusa. Kahit na hindi mamamatay si Yegor at Herodias, hindi na sila makakapasok sa ranggo ng Declan. Mas mahalaga, sila ay ikinulong ng batas ng mga landas ng hindi bababa sa 20,000 panahon dahil sa kanilang katangahan ngayon." Matapos ang kanilang pagkabilanggo, ano ang mangyayari kay Skynet, kanilang anak, at manugang na babae? Magbubunga pa ba si Skynet pagkatapos protektahan ka? Sumimangot si James at sinabi ng may pag-aalinlangan, "Imposible iyon. Walang ganoong bagay." Si Tai Chi ay sumigaw, "Tumingin sa likuran mo. Ano ang ginagawa nila ngayon?" Tiningnan ni James ang kabilang panig ng batas ng mga landas at nakita ang mag-asawa na nakaupo sa mga posisyon ng lotus. Agad siyang sumigaw, "Hindi. Hindi ito maaaring mangyari." Dahan-daang binuksan ni Yegor at Herodias ang kanilang mga mata at nabigla nang makita si James. Sinubukan nilang lapitan si James ngunit agad silang kumatok ng batas ng mga landas. Lumala ang mga pinsala sa mag-asawa, at agad silang nag-spot ng mga bibig ng dugo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6290. Sabik na sumigaw si James, "G. Yegor, Lady Herodias, kasalanan ko. Paumanhin sa pagtalo kayong dalawa sa gulo na ito." Ngumiti si Herodias ng mapait at sinabing, "Hindi mo ito kasalanan. Hindi namin ikinalulungkot ang aming desisyon." Sigaw ni Yegor, "Kailangan mong makarating sa huling pagdurusa sa iyong sarili, James. Huwag kang mag-alala tungkol sa amin. Hindi sila maglakas loob na hawakan kami." Dahan-daang pinapalakpakan ni James ang kanyang kamao at tinanong, "Babilanggo ba kayong dalawa sa 20,000 panahon?" "Totoo ba iyon?" Sumingit si Yegor, "Nonsense. Sinusubukan ng Tai Chi na takutin ka at mag-alala ka upang hindi ka makaligtas sa pangwakas na pagdurusa." Nakatulig na sinabi ni Herodias, "Tama iyon. Ginagawa mo ang kailangan mo. Ang aking ama na si Terta, ay may mas mataas na katayuan kaysa sa kanya. Kahit na lumakad tayo sa batas ng mga landas, mapapatawad tayo." Nakaramdam ng kasalanan si James matapos marinig ang kanilang mga salita. Iniwasan nila ng direkta ang pagsagot sa kanyang tanong, ngunit malinaw na ang parusa ay totoo. Tumalikod siya at sumulyap kay Tai Chi, na sinasabi ng malamig, "Ano ang gusto mo?"
Walang tigil na sagot ni Tai Chi, simple ito. Nais mong mabuhay ang pagdurusa sa iyong sariling lakas. Kung mayroon kang ibang tao na tulungan ka, hindi magiging mabuti ang mga resulta. Mahigpit na sinabi ni James, syempre, makakaligtas ako sa pagdurusa. Kinaladkad mo ba ako dito para lang dito? Umiling-iling si Tai Chi, na nagsasabing, hindi, syempre hindi. Nais mo bang bayaran ang iyong tagapagligtas? Kung nais mong i-save siya, papayagan kita na tabyusan ang iyong sarili. Sumimangot si James at tinanong, gupitan ang habol. Sinabi ni Tai Chi, payagan na mamatay muli ang gobernador ng Yin. Ito ay magpapagaan ng parusa ni Yegor at Herodias. Bilang karagdagan, hahayaan kitang makaligtas sa huling pagdurusa ng ligtas. Nanatiling tahimik si James at hindi tumugon. Hindi ka pipilitin na patayin siya. Hinihiling ko sa iyo na huwag makagambala sa kanyang mga gawain, kasama na ang kanyang buhay at kamatayan. Hayaan siyang makitungo sa nag-iisa. Hindi mo kailangang mag-alala dahil hindi siya maaaring mamatay. Mababalik lang siya at magkakaroon ng isa pang pagkakataon sa buhay. Nag-squint si James at sinabing, kung ang aking asawa ay muling nagkatawang muli, ang iyong pagdurusa sa Tai Chi ay mawawala magpakailanman, at hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon na maghiganti laban sa iyo, di ba? Galit na galit siya, nonsense. Hindi ba gumawa ng anumang mali? Bakit kailangang dumaan sa pagdurusa ng Tai Chi? Sarcastically sinabi ni James, pindutin ang isang lugar. Ang marangal na Tai Chi ay sumuwi sa batas ng mga landas at nakipagsabuatan upang saktan ang isang tao. Hindi mo rin sinusunod ang batas ng Tai Chi na iyong nabalangkas. May kasalanan ka sa isang krimen laban sa mga nilalang sa ilalim ng Tai Chi. Nakagawa ka ng isang nakakapinsalang krimen. Lumingon si James sa batas ng mga landas at sinabi, kung ang iyong pag-iral ay may anumang kahulugan, dapat mong parusahan si Tai Chi, na nakagawa ng matinding kasalanan, hindi si Yegor at Herodias. Ang batas ng dazzling light ay biglang lumabo ngunit hindi gumawa ng anumang aksyon. Bumantong hininga si James, nakikita ko kung paano ito. Ang batas ng mga landas at Tai Chi ay nalalapat lamang sa pagsugpo sa mga mababang nilalang. Samantala, nangangahulugan ito ng wala sa mga mataas na katayuan. Galit na sinabi ni Tai Chi, gaano ka manggahas, James? Kinu-question mo ba ang batas ng mga landas? Si James ay sumigaw, paano mo ako banta sa akin bago ang batas ng mga landas? Gawin, kailangang tanungin ang batas ng mga landas. Nakakahiya na ang pagkakaroon nito. Ikaw, sumigaw siya. James pat sa Tai Chi at sinabi, tinanggihan ko ang iyong panukala. Gayun din, nais kong opisyal na magpahayag ng digmaan laban sa iyo, hindi ka kompleto at kakaibang pagkatao. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6291. Umungol si Tai Chi, walang utang na loob. Ano ang nagawa niya para sa iyo? Bakit mo pinipilit na protektahan siya? Sinakripisyo ni Yegor at Herodias ang lahat para sa iyo. Napag-isipan mo na ba kung gaano karaming sakit ang kanilang matiis para sa 20,000 panahon? Ang iyong asawa ay kailangang dumaan lamang sa proseso ng pagiging reincarnated. Nagretort si James, kung hayaang mamatay ang aking asawa, Will, talagang may save ang mga ito. Natatakot ako na hindi mangyayari. Pagkatapos ng lahat, hindi mo kayang kontrolin ang batas ng mga landas. Sa huli, si G. Yegor at Lady Herodias ay mabibigo sa akin at ikinalulungkot ang kanilang desisyon na tulungan ako. Pagkaraan nito, umikot si James at sumigaw, huwag kang mag-alala, G. Yegor, Lady Herodias. Gagawin ko ang anumang kinakailangan upang mailigtas kayong dalawa. Kahit na, kailangang muling mag-reincarnated ng libo-libong beses, ililigtas ko kayong dalawa. Wala akong pakialam kung sino ang pag-aalinlangan ang batas ng mga landas ay tunay na walang talo. Ngayon, nakikipagdigma laban sa Tai Chi, ang batas ng mga landas, ang batas ng Tai Chi at bawat sekta at puwersa na lumahok sa labanan ngayon. Makikipaglaban sa lahat ng nakuha ko at hindi ko pinatawad ang alinman sa iyo. Ang kanyang mga salita ay sumisid sa buong lugar. Hindi lamang ang Tai Chi at ang batas ng mga landas ay maaaring marinig sa kanya, ngunit ang mga walang kapantay na mga powerhouse sa ibaba nito ay maaaring mailabas ng malinaw ang kanyang mga salita.
Galit na galit si Tai Chi, at marahas ang kanyang mga itim at puting kapangyarihan. Ang batas ng mga landas, sa kabilang banda, ay naging mas malabo. Ang Zolani, Izert, Zayden at ang iba pang mga powerhouse ay mas nabigla. Ang susunod na segundo, si James ay gumawa ng isang panunumpa sa kaluluwa at sinaktan ang batas ng mga landas. Ang isang maraming kulay na light ray ay lumitaw at agad na kumalat sa buong kalangitan. Kasunod nito, ang kaluluwa ng kaluluwa ay naging mga bola ng enerhiya at kumalat sa bawat sulok ng mga mundo ng Genesis. Sa sandaling iyon, ang batas ng mga landas ay kumikinang ng maliwanag at marahas na umiling. Galit man o nagulat, hindi nito mababago ang desisyon ni James. Si Hero Diaz, na nakulong sa batas ng mga landas, ay sumigaw, "Magandang trabaho, James. Sundin ang iyong puso at pumunta sa lahat. Huwag hayaan ang sino man na huminto, kahit na si Tai Chi o ang batas ng mga landas." Sigaw ni Yegor, "Ngayon na ang James, alamin. Huwag kalimutan. Ikaw ang napili, ang pagmamataas ng lahi ng tao. Kami, mga tao, ay hindi na magtiis ng pagsugpo. Ibababa namin ang hindi makatarungang mundo. Ikaw ay walang ingat." Sigaw ni Tai Chi, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay. Si James ay sinaktan mula sa ika-9 na ranggo ng langit na pagdurusa tulad ng siya ay isang balahibo lamang. Sa sandaling mabawi niya ang balanse, ang 8 napakalaking Tai Chi diagram sa itaas ay nagsimulang mabilis na paikutan. Di nagtagal, ang mga siksik na pag-flash ng kidlat ay nahulog mula sa kalangitan at sinaktan si James. Nadama ni James na malapit na ang kamatayan. Ang pag-iilaw na sumakit sa kanya ay naglalaman ng kinakailangang kapangyarihan. Ang kanyang panghuli gintong katawan ay sumabog na may itim at puting ilaw, ngunit ang mga bitek ay nabuo pa rin sa buong kanya. Hindi may save ang panghuli gintong katawan. Kinuha ni James ang kanyang mga ngipin at malapit ng talikuran ang panghuli gininto ang katawan. Pinlano niyang ibigay ito kay Dark Thea, ngunit nakita niya siyang nahayag sa isang Genesis Black Lotus at papalapit sa kanyang direksyon. Ang Genesis Black Lotus ay umiikot at hinihigop ang kulay abo na kidlat sa paligid ni James, na nagiging sanhi ng paglaki nito sa laki. Mahusay na ideya. Salamat, Yin Governor. Biglang lumitaw si Lysia mula sa katawan ni James at ipinakita sa Yeres 1 Genesis Bell. Kasama ang Genesis Black Lotus, nagsimula silang paikutan sa paligid ni James at sumipsap ng kapangyarihan ng pagdurusa. Pagkaraan nito, inatasan nila ang enerhiya na hinihigop nila kay James upang makabuo ng maraming kulay abo na ilaw na hadlang upang hadlangan ang mga pag-atake ng langit na pagdurusa. Agad na naiilawan ang mga mata ni James. Inihayag niya ang kanyang kamay at inihagis ang pang-anim na matinding sumpa ng magic upang i-fuse ang magaan na hadlang sa masasamang espiritu. Si Zayden, na nasa loob ng porma sayon ng Tai Chi, ay nagsabi, siya ang gumagamit ng pagkawasak ng makalangit na pagdurusa upang pinuhin ang kanyang masasamang espiritu. Tumalikod si Zolani sa 5 Grand Patriarch sa likuran niya at sinabing, "Ito ay masama. Hindi natin siya hayaang magtagumpay. Ito ay ang iyong oras upang kumilos." Si Izert ay nagsabi ng labis, "Sa katunayan, hanggat maaari mong pigilan ang pangalawang katawan at pangalawang katawan ni James, hindi niya magagawang magamit ang pagkawasak ng makalangit na pagdurusa." Matapos marinig ito, ang 5 Grand Patriots ay sumimangot. Nalaman nila na ito ang kanilang oras na isakripisyo. Iniwan nila ang pagbuo ng Tai Chi nang walang pag-aatubili at isinugod kay James. Sa sandaling iyon, sina Dark Thea at Lysia ay pinino ang kapangyarihan ng pagdurusa para kay James nang bigla silang sinalakay ng 5 Grand Patriarch. Agad na kumatok si Dark Thea, at isang malakas na dagandong ang sumunod sa epekto. Si Lysia ay sinaktan din ng husto at napinsala sa wala. Lethal. Umungol si James, at ang black and white aura ay lumalakas na mas marahas. Sa sandaling nawala si Lysia, isang globo na may hinlalaki ang lumipad sa kalangitan. Hindi pinansin ni James ang pag-atake ng langit na pagdurusa sa langit at mabilis na hinabol pagkatapos ng globo. Sa sandaling iyon, sinalakay ni Gilbert at isang puting may buhok na matandang si James sa bilis ng kidlat. Sinira nila ang ilang masasamang espiritu na nagpo-protekta kay James, pagkatapos ay sisingilan sa kanyang pangunahing katawan. Boom! Ang pinagsamang pag-atake ng 2 Grand Patriarch, pati na rin ang pagkawasak ng langit na pagdurusa,
agad na nagdulot ng matinding pinsala kay James. Siya ay naglabas ng isang bibig ng dugo, at ang kanyang tunay na gintong katawan ay sum-iris sa ilang mga piraso. Tiniis ni James ang pag-atake at hinawakan ang globo. Pagkatapos, mabilis niyang pinakawalan ang huling piraso ng kanyang lakas upang balutin ang Dark Thea at ay teleport siya sa kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ang kanyang nawasak na panghuli gintong katawan, na kung saan ay nasa piraso na. Ikinalat niya ang kanyang mga braso at sumigaw. Kaagad pagkatapos, isang malakas na puwersa ang lumitaw mula sa kanyang nakalantad na mga buto. Inisip ni Gilbert at ang puting may buhok na matandang lalaki na maaari silang manalo. Gayunpaman, sila ay nakulong at kinilabutan. Habang lumalakas ang kapangyarihan ng langit na pagdurusa ng langit, lumitaw ang dalawang malakas na puwersa ng pagsipsip, na sumisipsip ng lakas ng dalawang powerhouse. Arg! Dalawang nakalulungkot na hiyawan ang sumisid sa lugar. Ang kanilang mga katawan ay baluktot sa ilalim ng puwersa ng pagsipsip, at ang kanilang mga mukha ay nag-ulong sa sakit. Malapit na sila sa kanilang mga limitasyon. Mabilis na hinihigop ni James ang kanilang lakas, at ang mga nasira na piraso ng kanyang tunay na gintong katawan sa paligid niya ay nagtipon sa kanya. Si Zayden ay sabik na sabik, masama ito. Binago niya ang kanyang panghuli. Gininto ang katawan. Dapat nating pigilan siya. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6273. Tiningnan ni Zolani si Izert at sinabing, magsagawa tayo ng aksyon. Kinontrol din niya ang Genesis Black Lotus ng madilim na langit. Kung papatayin natin siya, maaari nating aisil ang madilim na makalangit na landas at malutas ang lahat ng ating mga problema. Nag-squint si Izert at sinabing, ito ang perpektong pagkakataon. Dalawang ibon na may isang bato. Matapos magsalita, ang tatlong mga powerhouse ay nagmamadali mula sa pagbuo ng Tai Chi at sabay na inilunsad ang mga pag-atake kay James. Agad na lumabo ang kalangitan, at marahas na nagbago ang puwang habang ang kanilang malakas na Genesis ay lumusot kay James. Agad na naramdaman ni James ang napipintong panganib at tumigil sa pagsipsip ng enerhiya mula kay Gilbert at ang may buhok na matatanda. Pagkatapos, mabilis siyang lumukso sa hangin. Sa susunod na sandali, ang tatlong makapangyarihang puwersa ay sumabog sa hangin. Ang 30 Grand Formation ay nanginginig ng marahas, at ang mga bitek ay nagsimulang kumalat sa pagbuo. Mapangahas, ang Celestial at Lupa na Sagas ay nagmamadali na sumali sa puwersa at sinalakay ang tatlong powerhouse. Nakalimutan na ang tungkol sa inyong dalawa. Si Zolani ay kumalas sa kanyang kamay, at maraming mga palad ang nahulog mula sa langit. Pinagsama ng Celestial Sages ang kanilang quixotic energy at sinalsal ang mga kopya ng palad sa kalangitan. Sa sandaling iyon, binaril ni Izert at Zayden ang libo-libong mga gintong ilaw patungo sa mga Celestial Sages, agad na kumalas sa kanilang quixotic energy. Ang mga Celestial Sages ay pinaghiwalay at kumatok sa malayo. Ang dalawa sa kanila ay naglabas ng mga bibig ng dugo pagkatapos ng epekto. Galit na sigaw ni James, mga seniors. Tigilan mo na. Nakalimutan mo na ba ang hiniling ko sa inyong dalawa? Ang mga celestial na saging ay sumimangot habang ang dugo ay tumulo mula sa kanilang mga labi, hindi sumasagot kay James. Inilunsad sina Zayden at Izert sa mga celestial na saging, na tinangkang alisin ang mga ito. Gayunpaman, sisingilan sila ni James. Agad na itinaas ng dalawa ang kanilang ulo sa kalangitan na may mga natakot na ekspresyon. Sa susunod na sandali, ang hindi mabilang na kulay abo na kidlat ay bumagsak mula sa 8 malalaking diagram ng Tai Chi, na sabay na nakapaligid sa James, Zolani at Izert. Zayden, Izert, si Zolani, na nasa malayo, ay galit na galit. Inilabas ni Zayden at Izert ang mga nakalulungkot na hiyawan at kumatok sa malayo. Nagmamadali si Zolani upang maprotektahan sila, ang kanyang mukha na puno ng kawalan ng paniniwala. Ang paningin ni Zayden at Izert na may nawawalang mga braso at pagdurugo ng labis ay kakilakilabot na panoorin. Natatakot ang nasugatan na si Zayden, napakalakas ng pagdurusa sa langit na pagkawasak ay napakalakas. Imposibleng pigilan kung wala ang panghuli gintong katawan. Sinabi ni Izert, kung wala ang aming mataas na nagawa sa mga ranggo ng paglilinang at oras ng reaksyon, ang ating mga pisikal na katawan ay masisira. Malamig na sinabi ni Zolani, hayaan siyang maging ngayon.
Kung wala ang madilim na langit na landas at ang tulong ng Eurus 1 Genesis Bell, hindi niya makatiis ang pagkawasak ng makalangit na pagdurusa at masisira. Makakamit pa rin ang aming layunin. Sinabi ni Zayden na ikinalulungkot, ito ay isang awa ang panghuli gininto ang katawan ay nawasak. Magaling ito kung makukuha natin ito. Matapos niyang magsalita, ang mga kumikislap na kulay abo na kidlat ay nagmamadali patungo sa kanila. Si Zolani ay nagsabi ng frantically, hindi maganda. Sinusubukan niyang mamuno sa pagkawasak ng langit na pagdurusa at patayin tayo. Bumalik tayo sa pagbuo ng Tai Chi. Sa susunod na sandali, nakakita sila ng isang kulay abo na ilaw na humaharang sa kanilang landas. Napilitan silang tumakas sa lahat ng direksyon. Si James, na nasa loob ng pagkawasak ng makalangit na pagdurusa, ay naiwan lamang ang mga gintong buto. Gayunpaman, ang kanyang mga panlaban-laban sa kulay abo na kidlat ay nadagdagan pagkatapos bumubuo ng isang kalasag na may kapangyarihan sa kasaysayan at Marcy Ice. Kabanata 6274. Patuloy na gumagalaw si James, nagmamaneho ng 8 Tai Chi diagram sa kalangitan upang sundan siya. Kung saan lumipas ang pagkawasak ng makalangit na pagdurusa, sisirain nito ang lahat sa paraan. Pinagsama ni James Hemere, Fennec, ang maraming masasamang espiritu at historical sumpa magic sa kanyang light shield. Kasabay nito, isinama niya ang isang bakas ng kapangyarihan ng kapigatian sa kanyang gintong buto upang makabuo ng isang malakas na puwersa ng ginto ng amethyst. Pinino ng kanyang mga buto ang amethyst gold force at itinulak ito sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Unti-unti, pinagsama ito sa kanyang mga kapangyarihan sa kasaysayan at Marcy Ice upang makabuo ng isang bagong lakas na may maraming kulay. Naramdaman ni James na ang kapangyarihan ay mas makapangyarihan kaysa sa kanyang kapangyarihan sa kasaysayan at Marcy Ice. Sa kasamaang palad, hindi niya mahawakan ang kapangyarihan gamit ang kanyang mga hubad na kamay at nangangailangan ng 12 mga banal na tool bilang mga medium. Nakita niya si Zayden, na nagsisikap na tumakas, at itinaas ang kanyang kamay upang ipatawag ang banal na tool. Agos ng maraming kulay na kapangyarihan na nakabalot sa enerhiya ng espada ng banal na tool, pagkatapos ay mabilis na tumagos sa katawan ni Zayden. Si Zayden ay nahuli sa pag-atake at bumagsak mula sa kalangitan. Malamig na sinabi ni James, gumagana ito. Bagaman, nawala ang aking tunay na gintong katawan, lumikha ng isang bagong kapangyarihan. Tumalikod siya at sinakit ang pagkawasak ng langit na pagdurusa patungo sa Zolani at Izert. Ang Zolani at Izert ay kinilabutan matapos makita ang mga kulay abo na bolts ng kidlat na papalapit sa kanila. Nagmamadali silang tumakas sa kaligtasan. Sinumpa ni Izert, siya ay isang halimaw. Ang kanyang mga krimen ay hindi mapapatawad. Kung nakuha mo ang mga bayag, halika at harapin tayo ng ulo. Dapat kang mapahiya tungkol sa paggamit ng pagkawasak ng makalangit na pagdurusa upang talunin tayo. Sumulyap si Zolani kay James, na nagsasabing, tunay na halimaw ka. Ang pagkawasak ng makalangit na pagdurusa ay kalaunan ay mapupuksa ka. Ang iyong kaluluwa ay masisira sa mga piraso. Si James sneered, kayo ay hindi masaya. Sa sandaling iyon, ang tinig ni Thea ay biglang nagmula sa puwang ng kaluluwa ni James. Paano ang tungkol sa, sabihin sa iyo ang isang bagay na masaya? Tuwang-tuwa ang tanong ni James, hindi ka pa namatay. Si Thea ay sumingit, sino sa palagay mo, M? Masakit lang ako at kailangan ng ilang oras upang pagalingin. Bagaman, hindi maiwasang labanan, bibigyan kita ng ilang mga ideya. Sumagot si James, ano ang plano? Kahit na nawala ang iyong tunay na gintong katawan, mayroon kang kalasag na ginawa ng kapangyarihan ng iyong mga gintong buto at ang bagong nilikha na puwersa. Ang pagkawasak ng makalangit na pagdurusa ay hindi makakasakit sa iyo ngayon. Gayunpaman, kung hindi ka makakaya ng paglabag sa 8 mga diagram ng Tai Chi, hindi mo may neutralize ang pagkawasak ng makalangit na pagdurusa. Ito ay magiging isang labanan ng lakas ng kaisipan at pagbabata. Ang sinumang naubusan ng gasolina muna ay mawawalan ng labanan. Dapat mong gamitin ang kanyang desperasyon upang patayin ka. Kung tumatakbo ka sa paligid ng pagkawasak ng makalangit na pagdurusa na sumusunod sa iyo, magiging sanhi ito ng maraming pinsala sa mga mundo ng Genesis. Kinokontrol ng Tai Chi ang mga mundong Genesis na ito, kaya masisira ang kanyang psikolohikal na panlaban.
Agad na naiilawan ang mga mata ni James. Ang kanyang ideya ay perpekto. Ang Tai Chi ay masisira kung ang pagkawasak ng masa ay sanhi ng mga mundo ng Genesis. Matapos gumawa ng desisyon, biglang lumingon si James at sumigaw, "Hoy, matandang farts. Papunta ako sa iyong mga sekta upang magkaroon ng kasiyahan." Sinira ni James ang 30 Grand Formation, at pagkatapos ay pinukaw ang pagkawasak ng langit na pagdurusa patungo sa Great at Micro Genesis Worlds. Umungol si Zolani, "Crap." Lumabas siya. Kinwestiyon ni Zayden, ano ang sinusubukan niyang gawin. Pagkatapos niya, binalot ni Zolani ang kanyang mga kapangyarihan sa paligid ng nasugatan na Zayden at hinabol si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6295. Pinangunahan ni James ang pagkawasak ng langit na pagdurusa ng diretso patungo sa mga mundo ng Genesis. Kasabay nito, maraming mga lugar ang nawasak ng mga kapangyarihan ng kapigatian. Ang mga kumikislap na kidlat ay tumama mula sa itaas, na nagiging sanhi ng pagsira ng mga bakuran. Hindi mabilang na mga nabubuhay na nilalang ang namatay ng tragically habang ang pagdurusa ay pumasa sa kanilang kalangitan. Ito ay tulad ng doomsday sa kanila. Dinala ni Zolani si Zayden kasama ang kanyang mga kapangyarihan, samantalang sinundan sila ni Izert mula sa malayo. Mula sa likuran, napanood nila ang nakasisindak na pagkawasak na nangyayari sa harap ng kanilang mga mata. Sabik na tanong ni Zayden, ano ang ginagawa niya? Si Zolani ay same time na sinabi, sinusubukan niyang sirain ang mga mundo ng Genesis na may pagkawasak ng langit na pagdurusa, kasama na ang aming sekta. Umungol si Zayden, baliw siya. Dapat nating patayin siya, o ang lahat ay masisira. Tanong ni Zolani na may nanginginig na tinig, paano natin siya pipigilan? Alin sa atin ang maaaring pigilan ang pagkawasak ng makalangit na pagdurusa? Sumigaw si Zayden, kung gayon hahayaan natin siyang sirain ang lahat. Mayroon ka bang magandang ideya, Izert? Si Izert, na sumusunod sa kanila mula sa malayo, ay tumingin sa kanila na walang magawa. Hindi niya inaasahan na masaktan ang isang mahirap na kalaban. Akala niya ang pagkalipol ng langit na pagdurusa ay aalisin si James sa isang welga lamang. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa rurok lamang ng ikawalong ranggo ng Iris-Wandailm Rango. Sa kanyang sorpresa, si Skynet at ang madilim na makalangit na landas ay umakyat upang protektahan at tulungan siya sa pamamagitan ng pagdurusa sa makalangit na pagdurusa. Kapag walang makakatulong sa kanya sa pagkawasak ng langit na pagdurusa, ang kanyang tunay na gintong katawan ay sa wakas ay nawasak. Gayunpaman, naglikha siya ng isang paraan upang matiis ang pagkawasak ng langit na pagdurusa. Siya ay simpleng masyadong mabait at paulit-ulit. Habang ang tatlo ay nag-rack ng kanilang talino para sa isang plano, si James ay dumaan sa ilang mga lugar at ginamit ang pagkawasak ng langit na pagdurusa upang sirain ang higit sa 100 mga sekta. Di nagtagal, nakarating siya sa itaas ng sekta ng Yakiz. Habang bumagsak ang pag-atake ng pagkawasak ng makalangit na pagdurusa, natugunan ng sekta ng Yakiz ang kapahamakan nito. Ang mga kulay abo na bolts ng kidlat ay tumama sa maraming mga nilalang, na nagiging sanhi ng kanilang mga katawan na agad na sumabog. Ang ilang daang mga powerhouse sa ikasyam na pagdurusa ng Iris-Wandailm Rango ay mabilis na lumipad sa kalangitan ngunit napawi ng mga bolts ng kidlat ng paisa-isa. Lumabas ka doon. Mabilis na nagpadala ng mensahe si Izert sa kanyang mga alagad. Ang kanyang tinig ay lumubog sa buong teritoryo ng sekta ng Yakiz. Ang natitirang mga nakaligtas sa sekta ng Yakiz ay mabilis na tumalon sa hangin at tumakas ng nagmamadali. Natuwa si James matapos makita ang pagkawasak na dulot ng pagkawasak ng makalangit na pagdurusa at mapaglarong bilog ang sekta ng Yakiz. Ang mga alagad ng sekta ay hindi makatakas at tragically massacre. Galit na galit si Izert matapos na mapanood ang kanyang sekta at ang mga alagad ay napawi. Gayunpaman, wala siyang magagawa upang mapigilan ito. Hindi ko ito madala, sumigaw siya, hindi tulad ng sekta ng Yakiz ay hindi makakasama sa iyo, James. Bakit mo ito gagawin? Tumawag si James ng isang banal na tool at sinampal sa lugar sa ilalim niya. Ang natitirang mga gusali sa loob ng teritoryo ng sekta ng Yakiz ay gumuho at gumuho sa mga tambak ng basurahan. Mabilis niyang sinundan ang isa pang pag-atake at sinira ang Yakiz Holy Palace kahit na protektado ito ng hindi mabilang na mga porma sayon.
Nagalit si Izert at agad na sinisingil kay James. Sa kasamaang palad, 3 mga bolts ng kidlat ang nahulog sa kanyang direksyon bago pa man siya makalapit. Siya ay kumatok at parang naramdaman na nasa kanya ang kamatayan. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at naglabas ng dugo. Sa pamamagitan ng isang maputlang mukha, sumigaw siya, "Ikaw ay mayabang at walang awa na halimaw. Tiyakin kong mamatay ka ng kakilakilabot at hindi kailanman magkaroon ng pagkakataon na muling magkakatulad." Gayunpaman, hindi binigyan siya ni James ng pagkakataon na patuloy na makipag-usap. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ang isa pang ilaw ng tayback ay lumubog patungo kay Izert, agad na tinusok ang kanyang katawan. Nanginginig ang katawan ni Izert, at nahulog siya sa lupa. Napanood sina Zolani at Zayden na may kakilakilabot na mga ekspresyon. Sa sandaling iyon, hindi man lang sila nag-abala sa pag-iisip tungkol sa pag-save ng Izert. Sa halip, mas nag-aalala sila tungkol sa kung ang susunod na target ni James ay ang sekta ng Timaeus. Si Zolani ay nagsabi ng frantically, "Dapat tayong magmadali pabalik sa sekta ngayon. Kung hindi man, ang lahat ay magiging mga lugar ng pagkasira." Kinuha ni Zayden ang kanyang ngipin at sinabing, "Ano ang paggamit ng Russiang pabalik ngayon? Maaari ba nating pigilan siya mula sa pagsira sa lahat?" Sabik na sinabi ni Zolani, "Maaari nating tiyakin na ang aming mga miyembro sa ranggo ng Yuriswandelm ay maaaring lumikas kaagad. Ito lamang ang epektibong paraan upang maprotektahan ang aming puwersa." Sumimangot si Zayden at sinabing, "Tama ka. Tayo na kinokontrol ng aming sekta ang isang napakalawak na rehiyon ng Genesis. Kahit gaano kalakas si James, hindi niya magagawang sirain ang lahat." Matapos sumang-ayon, ang dalawa ay nagmamadali pabalik sa sekta ng Timaeus. "Saan ka pupunta?" Si James, nasa gitna ng pagkawasak ng makalangit na pagdurusa, ay tumawa ng walang kamali-mali. Pagkatapos, hinabol niya sila. Ang sekta ng Yakis ay nasira na. Hindi mabilang na mga bangkay ang nakakalat sa lahat ng dako. Ang ilan ay sinunog, at ang ilan ay nag-dismembered. Ito ay tulad ng impyerno sa mundo. Si Yakis, na bumagsak sa lupa, ay alam na ang kapalaran ng kanilang sekta ay nasil. Sa huli, nagpasya siyang gawin ang kanyang makakaya upang itago at maiwasan ang kalamidad. Napanood ni Tai Chi mula sa ika-9 na ranggo ng langit na kapigatian. Bukod sa pagiging galit na galit, wala siyang magagawa. Alam niyang sadyang sinusubukan ni James na masira ang kanyang kaisipan sa pamamagitan ng pagsira sa mga mundo ng Genesis. Hindi niya maiwasang maramdaman na mabaliw si James. "Itigil mo ito, Tai Chi." Sa sandaling iyon, biglang nagsalita ang batas ng mga landas. Galit na galit si Tai Chi at sinabi, "Tumigil ka. Gusto mo akong tumigil." Ngayon, ang batas ng mga landas ay sumagot, "Kung hindi ka tumitigil, ang mundo ng Tai Chi masira. Paano mo parurusahan ang iyong sarili sa pagpapalam na mangyari iyon?" Malamig na sinabi ni Tai Chi, "Ako ang Tai Chi. Hindi mahalaga kung gaano siya sumisira, maaari lamang itong muling itayo. Ngayon, dapat ay napukaw siya." Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6276. Ang batas ng mga landas ay nagbubuntong hininga, ngunit bakit kailangan mong igiit? Kung ang gobernador ni Yin ay buhay pa o hindi pa rin sigurado. Kahit na nakaligtas siya hindi maaaring magbanta sa iyo anumang oras sa lalong madaling panahon. Nakagambala si Tai Chi, na nagsasabing, dapat kong makita siyang muling nagkatawang tao. Kung hindi man, hindi titigil. Galit na sinabi ng batas ng mga landas, "Masyado kang matigas ang ulo. Mayroon ka lamang 2 pagkakataon na sumuway sa akin. Ito ang unang pagkakataon. Panoorin ang iyong sarili." Tai Chi sneered, pagkatapos ay kumalas sa kanyang kamay. Ang mga itim at puting ilaw na sinag ay agad na nalubog sa 8 diagram ng Tai Chi. Sa susunod na sandali, ang 8 Tai Chi diagram ay hinabol matapos si James patungo sa sekta ng Timaeus. Ang isang alon ng kidlat ay bumagsak mula sa kalangitan. Sa oras na ito, ang kanilang saklaw ay mas malawak. Mamatay. Nang makita na sinusubukan ni James na sirain ang sekta ng Timaeus, si Tai Chi ay umungol ng galit. Pagkatapos, maraming mga itim at puting light ray ang tumama sa mga diagram ng Tai Chi. Ang kulay abo na kidlat na nakapaligid kay James ay naging mas makapal at mas malakas.
Naramdaman ni James ang kalasag sa paligid niya ay malapit ng masira at mabilis na pinakawalan ang isang amethyst red light mula sa kanyang katawan upang palakasin ito. Ang pag-atake ng makalangit na pagdurusa sa langit ay huminto mula sa kanyang kalasag at sinaktan ang mga miyembro ng sekta ng Timaeus sa ibaba niya. Maliban sa Mount Marty Alice, ang 7 mounts ng sekta ng Timaeus ay naging mga lugar ng pagkasira. Ang mga bakuran ay naghiwalay, at sumabog ang walang bisa. Hindi mabilang na buhay ang nawala, at sila ay nawawala sa wala. Ito ay isang trahedya na paningin. Sa sandaling iyon, isang nakasisilaw na ilaw ang lumitaw mula sa punong tanggapan ng sekta ng Timaeus. Kaagad pagkatapos, isang namumulaklak na puting sagradong lotus na lumubog sa kalangitan at lumitaw sa harap ni James. Ang magandang babae na nakaupo sa puting lotus ay nagtanong, "Ano ang ginagawa mo?" 49. Si James, na nasa loob pa rin ng pag-atake ng langit na pagdurusa ng langit, ay sumimangot at sinabing, "Thea." Siya ang magaan na landas sa langit. Alam ng dalawang matandang farts na hindi kanila maaaring labanan, kaya pinadalhan nila siya. Huwag kang lokohin sa kanya. Isang malinaw na tinig ang nasa isip ni James. Si James ay hindi nagsalita. Ang dalawa sa kanila ay pareho ng nilalang. Gayunpaman, nais ng isang tao na ay save ang sekta ng Timaeus, at ang iba ay nais na sirain ito. Hindi siya sigurado kung sino ang makikinig. "Hayaan mo akong tulungan." 49. Huwag mahulog sa madilim na bahagi, nagsalita si Light Thea, pagkatapos ay pinakawalan ang isang maliwanag na ilaw sa makapal na nakaimpake ng mga flash ng kidlat, agad na binabawasan ang kapangyarihan nito. Pinanood ni James ang mga pagbabagong nalilito. Kaagad pagkatapos, ang Light Thea ay nagpadala ng ilang higit pang nakasisilaw na ilaw na sinag sa pagkawasak ng langit na pagdurusa. Pinakalma ng kanyang mga kapangyarihan ang pagdurusa, at ang mga pag-atake ay hindi na marahas at agresibo. Itinaas ni James ang kanyang ulo, kinuha ang 2 kidlat ng kidlat, at hinihigop ang kanilang mga kapangyarihan. Nagulat siya nang makaramdam siya ng isang makapangyarihang pangkasaysayan na dumadaloy sa kanyang katawan. Lumipad siya ng mas mataas sa kalangitan gamit ang kanyang banal na tool, na diretso para sa 8 Tai Chi diagram. Ang mga diagram ng Tai Chi ay agad na tumigil sa pag-ikot at nagsimulang mag-buzz ng malakas. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga pag-atake ay bumaba ng malaki. Itinapon ni James ang kanyang tailback sa isa sa mga diagram ng Tai Chi, at isang amethyst red power na kumalat sa buong ito. Di nagtagal, sumabog ang Tai Chi diagram. Ang kasunod ng pagsabog ay nagdulot ng mas maraming pinsala sa sekta ng Timaeus, at isang malaking bilang ng mga nabubuhay na nilalang ay agad na sumabog. Galit na sinabi ni Tai Chi, bakit tinutulungan din siya ng magaan na langit na landas? Rebeleng ba siya? Pagkatapos magsalita, itinaas niya ang kanyang kamay, at ang Light Thea ay agad na kinaladkad sa 9 na ranggo ng langit na pagdurusa. Galit na tiningnan siya ni Tai Chi at tinanong, "Sino ang humiling sa iyo na gawin iyon? Sinusubukan mo bang maghimagsik?" Bumantong hininga si Light Thea, hindi niya kailangang dumaan sa pagdurusa na ito, ngunit ipinataw mo ito sa kanya. Umungol si Tai Chi, itinatag ko ang mga pagdurusa. Ano ang gagawin nito sa iyo? Matuwid ang sagot ni Light Thea, ang aking makalangit na landas ay hindi ibinigay sa iyo. Nilikha ang mga ito sa aking sarili, kaya hindi ka makikialam sa kung ano, gawin mo ito. Gaano ka manggahas? Itinaas ni Tai Chi ang kanyang kamay at malapit nang salakayin si Light Thea. Gayunpaman, ang isang gintong ilaw ay biglang lumitaw mula sa batas ng mga landas at nakuha sa pagitan nila. Ang mga kapangyarihan ni Tai Chi ay tumama sa gintong ilaw na kalasag at naibalik sa kanya. Umungol siya, "Protektahan mo ba siya, batas ng mga landas?" Ang batas ng mga landas ay sinabi ng Tame Time, nakikita niya ang mga makapangyarihang landas ng landas. Hindi mo ito ipinagkaloob sa kanya. Ayon sa batas ng mga landas, hindi niya kailangang sumunod sa batas ng Tai Chi. Wala kang karapatang parusahan siya. Ang katawan ni Tai Chi ay naglabas ng isang marahas na puwersa. Umungol siya, "Ikaw, sinabi mo may isa pang pagkakataon na lumabag sa LWA ng mga landas, di ba? Gagamitin ko ito ngayon." Ang batas ng mga landas ay nagtanong, "Sigurado ka ba? Maaari kang magamit ito. Gayunpaman, dapat mong isipin ng mabuti ang mga kahihinatnan.
Agad na natahimik si Tai Chi. Ang kanyang dalawang pagkakataon na lumabag sa batas ng mga landas ay mga regalo na ibinigay sa kanya pagkatapos gumastos ng maraming taon ng pagsisikap. Hindi niya nais na sayangin ang mga ito sa isang bagay na hindi gaanong mahalaga. Bukod dito, kailangan pa niyang harapin si James at ang gobernador ng Ying. Kinuha niya ang kanyang ngipin at sinabing, kahit na sa iyong tulong, hindi niya kinakailangan na mabuhay ang aking pagkawasak sa langit na pagdurusa. Matapos magsalita, pinakawalan muli ni Tai Chi ang kanyang mga kapangyarihan at ibinuhos ito sa umiikot na mga diagram ng Tai Chi. Kung kailan malapit na durugan ni James ang pangalawang Tai Chi diagram, napapaligiran siya ng marahas na pag-flash ng kidlat. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig matapos na masaktan, at ang sakit ay tumagos ng malalim sa kanyang kaluluwa. Umungol siya at bumagsak mula sa kalangitan. Agad na pinalayas ni Light Thea ang kanyang mga kapangyarihan. Hindi mabilang na nakasisilaw na light ray na binaril upang mahuli at patatagin siya. Tai Chi sneered, ang iyong mga makalangit na landas ng kapangyarihan ay masyadong mahina. Hindi mo siya maprotektahan. Biglang tinanong ni Light Thea, paano kung alok ang aking katawan bilang isang sakripisyo para sa kanya? Panipi. Kabanata 6277. Agad na tumigil si Tai Chi. Ang batas ng mga landas ay agad na naglabas ng isang nakasisilaw na light ray at enveloped Light Thea. Batas ng mga landas. Naramdaman ni Light Thea na may mali. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon, ngunit huli na. Siya ay nabilanggo sa lugar. Ang batas ng mga landas ay nagbuntong hininga, itigil ito, Tai Chi. Ang oras para sa tatlong pagdurusa ay tumaas. Galit na sinabi ni Tai Chi, mayroon na akong pananaw at alam ko kung gaano kalakas si James. Inaasahan din na tulungan siya ng gobernador ng Ying. Kahit na namagitan si Nayagor at Herodias, ay hindi masyadong nagulat. Gayunpaman, hindi kailanman inaasahan ang magaan na landas ng langit, na natanto na ang kanyang mga makalangit na landas, upang matulungan siya. Bakit? Bakit laban sa akin ang lahat? Talagang isang nakakapinsalang pag-iral. Ang batas ng mga landas ay nagbuntong hininga, naiintindihan ko ang iyong pagkabigo, ngunit hindi ka pinapayagan na magpatuloy sa paggamit ng langit na pagdurusa laban sa kanya. Kung hindi man, ay kailangang mamagitan. Umungol si Tai Chi, bigyan mo ako ng kaunting oras. Hindi siya sisilike. Nais lamang na magkaroon ng ilang mga salita na may ilaw na makalangit na landas. Sana hindi ka makagambala. Ang batas ng mga landas ay natahimik. Matapos ang Light Thea ay muling nakakuha ng kalayaan, tinitigan niya ang batas ng mga landas at sinabing, paano mo ako inalis ang aking mga karapatan sa pagsakripisyo sa sarili? Biglang sinabi ni Tai Chi, huwag gumawa ng isang bagay na hanggal. Walang saysay para sa iyo na isakripisyo ang iyong buhay at makalangit na landas ng landas. Umungol ang Light Thea, ginamit mo ang langit na mga paghihirap para sa mga personal na gawain, Tai Chi. Napakakasuklam-suklam at walang kahihiyan. Malamig na sinabi ni Tai Chi, wala akong pakialam sa sinasabi mo. Kung nais mong i-save siya, hindi na kailangang isakripisyo ang iyong sarili. Kung sumasang-ayon ka na magsumite sa batas ng Tai Chi at maging isang makalangit na landas sa ilalim ng aking utos, papayagan ko siya. Nagulat, tinanong ni Light Thea, seryoso ka ba? Ang batas ng mga landas ay nagsabi, kung ikaw ay naging isang makalangit na landas ng landas sa ilalim niya, ang iyong damdamin ay maputol, at kakailanganin mong isuko ang pagkakaroon ng kamalayan ng iyong sarili. Dapat mong isipin ito ng mabuti. Galit na sinabi ni Tai Chi, sinusubukan kong mag-recruit siya sa ilalim ng aking utos. Wala itong kinalaman sa iyo, batas ng mga landas. Ang batas ng mga landas ay tumahimik. Tumingin si Light Thea kay Tai Chi at sabik na tinanong, hanggat maging isang makalangit na landas sa ilalim ng iyong utos, papayagan mo siya. Tumanggo si Tai Chi at sinabi, syempre. Ako ang Panginoon ng Tai Chi World. Ay hindi kailanman magsisinungaling sa iyo. Sigaw ni Light Thea, pagkatapos ay umalis na siya ngayon. Kapag ginawa mo ito, gagawin mo ang gusto mo. Ang batas ng mga landas ay nagbubuntong hininga ng labis. Samantala, tumawa si Tai Chi at sinabing, mabuti. Napaka-sentimental mo. Matapos magsalita, inalis ni Tai Chi ang kanyang kamay, at biglang nawala ang 7 malalaking Tai Chi diagram na umuusbong sa itaas ng ulo ni James. Si James,
na malubhang nasugatan, ay bumagsak mula sa kalangitan. Mabilis na tinawag ni Light Thea ang kanyang makalangit na landas at nahuli siya. Nakatitig si Tai Chi kay Light Thea at sinabing, ipinagkalat ko na ang pagkawasak ng makalangit na pagdurusa. Ngayon, oras mo na upang matupad ang iyong pangako. Ang Light Thea ay huminga ng malalim at tiningnan si James ng walang pag-asa. Ngayon na nasa panganib ka, handa akong talikuran ang aking emosyon upang mailigtas ka. Panipi. Kabanata 6278. Matapos nating mahati ngayon, hindi na tayo muling makakasama. Maunawaan ang tama at mali, kaya't ang aking puso ay nasa kapayapaan. Bagaman nalulungkot akong pumunta, hindi na kailangang umiyak. Kung tayo ay sinadya, magkasama tayo anuman. Ang mukha ni Light Thea ay puno ng luha. Matapos sumang-ayon na maging isang makalangit na landas sa ilalim ng Tai Chi, talikuran niya ang kanyang damdamin, kagustuhan, at kamalayan. Mula sa puntong iyon pasulong, susundin lamang niya ang batas ni Tai Chi. Sa madaling salita, ang kanyang pakikipag-ugnay kay James ay magiging ganap. Kahit na nagkita sila muli, hindi niya siya makikilala o mayroon pa ring damdamin sa kanya. Sa huli, hindi kami maaaring magtapos ng magkasama. Kailangan pa ring mawala ka. Pagkatapos magsalita, isang puting sagradong lotus ang lumitaw mula sa kanyang noo at mabilis na lumipad patungo kay James. Si Tai Chi ay umungol, ano ang ginagawa mo? Pupunta ka ba laban sa iyong mga salita? Itinaas ni Light Thea ang kanyang ulo at sinabing, gusto ko lang siyang alalahanin ako. Nais na mag-iwan ng marka, patunay na nabuhay ako sa mundong ito dati. Ikaw, inabot ni Tai Chi ang kanyang kamay, at ang kanyang mga kapangyarihan. Sa sandaling iyon, isang nagninangas na pulang buhol ng pag-ibig ang lumitaw mula sa katawan ni Light Thea at nakakonekta kay James. Si Tai Chi ay nagsabi ng nanginginig, gaano ka romantiko. Sa iyong buong buhay, pinangalagaan mo lamang siya. Dahil iyon ang kaso, dapat tiyakin na malubha ang iyong malakas na emosyon para sa kanya. Pagkatapos magsalita, itinaas ni Tai Chi ang kanyang kamay at tinawag ang hindi mabilang na mga sinag ng ilaw. Agad silang nagbago sa mga ilaw ng ilaw at lumubog patungo sa pulang buhol, na umaabot kay James. Sa sandaling iyon, ang isang lila-pink na ilaw ay biglang namumulaklak mula sa katawan ni James at nagbago sa isang magandang figure. Itinaas niya ang kanyang ulo sa ikasyam na ranggo ng langit na pagdurusa at pinapalakpakan ang kanyang kamao. Siya ay konektado sa Light Thea at natural na alam kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, hindi siya namamagitan. Kahit na gusto niya, wala siyang lakas upang ihinto ito. Kasabay nito, nagkakaroon siya ng isang problema sa kanyang puso. Mahalaga, sila ay pareho ng nilalang. Gayunpaman, ang Light Thea ay ang tanging taong may kakayahang pigilan siya. Ang Dark Thea ay dapat paksain at ubusin siya upang maalis ang potensyal na banta. Gayunpaman, sinakripisyo ni Light Thea ang kanyang buhay para kay James at nagsumite sa Tai Chi. Sa sandaling iyon, ang Dark Thea ay hindi maiwasang makaramdam ng pagsalungat. Kung nais nating maging, makikita natin ang aming paraan pabalik. Ang Dark Thea ay dahan-daang kumalat sa kanyang palad, na inilalantad ang puting sagradong lotus ni Thea. Mabilis na inalis ni Light Thea ang puting sagradong lotus, itinaas ang kanyang kamay, at pinakawalan ang isang lila-pink na ilaw patungo sa Tai Chi. Sa pamamagitan ng isang malakas na bang, si Tai Chi, na nagsisikap na malubhang emosyon ni Thea, ay sinaktan at natisod pa atras. Sumigaw si Dark Thea, napakahamak mo, Tai Chi. Tapos na ang takdang oras para sa mga pagdurusa, kaya wala kang karapatang ilunsad ang anumang pag-atake kay James. Kaya't sinaksak mo siya sa paghiwalayin ang kanyang damdamin upang maging isang makalangit na landas sa ilalim ng iyong utos. Hindi ko pa nakita ang isang walang kahihiyang tao na katulad mo dati. Si Tai Chi ay nanginginig sa galit. Tiningnan niya ang ilaw na si Thea, na halos magkaroon ng kanyang emosyon. Pagkatapos, hinaplos niya ang kanyang mga ngipin at sumigaw, tutulungan din kita na maalis ang isang banta sa hinaharap. Siya ang iyong pinakamalaking nemesis. Sigurado ako na hindi mo nais na ibahagi ang isang lalaki sa ibang babae, di ba? Tinutulungan ko lang na mapupuksa ang isang karibal ng pag-ibig. Si Dark Thea ay hindi nakipag-usap na walang kaparerekan sa kanya.
Inilabas niya ang isa pang lila pink light sa mga kapangyarihan ng Tai Chi na nakabalot sa ilaw na Thea. Dalawang malakas na rumbles ang sumabog, at ang itim at puting ilaw na nakabalot sa Light Thea ay nagkalat sa kalahati, na si Light Thea ay tumingin kay Dark Thea sa pagkabigla. Si Dark Thea ay sumigaw, "Ikaw ay isang tulala. Paano ang aking iba pang kalahati ay bobo? Si Tai Chi ay nagsisinungaling sa iyo. Tapos na ang takdang oras para sa mga pagdurusa. Nakaligtas na si James sa mga pagdurusa. Hindi mo na kailangang isumite sa kanya." Ang Light Thea ay nabigla ng paalala. Nagbulong siya, "Nagsinungaling sa akin si Tai Chi." Bago magreaksyon si Light Thea, pinakawalan ni Tai Chi ang kanyang mga kapangyarihan at nabilanggo siya. Sigaw ni Tai Chi sa Dark Thea, "Ang iyong tunay na kaaway ay ang magaan na landas ng makalangit. Tutulungan ko siyang sakupin at dadalhin siya sa ilalim ng aking kontrol. Hindi mo na kailangang makaramdam ng pagbabanto muli ng kanyang pag-iral." Nagpunta sa pamamagitan ng mga pagsusumikap na makatulong upang makatulong. Dark Thea sneered, "Sa palagay mo ba ay madali akong linlangan siya? Matapos mong kontrolin siya, maaari mo siyang gamitin laban sa akin sa hinaharap." Pagkatapos ng pagsasalita, si Dark Thea ay tumalon sa kalangitan at tumungo patungo sa ikasyam na ranggo ng langit. Kapag siya ay malapit ng ikalat ang mga kapangyarihan na nag-trap ng ilaw na Thea, isang maliwanag na ilaw ang sumabog mula sa katawan ng Light Thea. Sa susunod na sandali, ang puting ilaw na sinag ay sumisid sa lugar. Si Dark Thea ay sinaktan at nahulog mula sa ikasyam na ranggo ng langit na kapigatian. Siya ay nagtamo ng matinding pinsala muli at naglabas ng mga bibig ng dugo. Tumingin siya kay Light Thea at nakita siyang nakaupo sa itaas ng isang puting lotus. Ang makapangyarihang mga makapangyarihang landas na nakabalot sa kanyang katawan, at dahan-daang bumangon siya ng mas mataas sa hangin. Kasabay nito, isang pulang Tai Chi diagram ang lumitaw sa kanyang noo. Opisyal siyang naging bahagi ng langit na landas ng Tai Chi. Ang red knot na nagkokonekta ng ilaw na sina Thea at James ay nag-snap at nawala. Tumawa si Tai Chi ng matagumpay, at ang kanyang tinig ay lumubog sa buong lugar. Si Dark Thea ay nagpatatag ng sarili at tumayo sa tabi ni James, na nakabalot sa isang nakasisilaw na ilaw. Nagbulong siya, "Hoy, guwapong tao. Malawak na ang iyong malawak." Tumigil si Tai Chi sa pagtawa, pagkatapos ay biglang nagpakawala ng isang malakas na puwersa, na sinasabi na mayabang, "Kahit na hindi ka mapipigilan ng langit na paghihirap, sigurado ako na may iba pa. Ngayon na kayong dalawa ay nasugatan na, naghihintay ka lang na maghihintay na papatayin." Matapos magsalita, sinaksak ni Tai Chi ang kanyang mga kamay, at ang kanyang hindi pangkaraniwang figure ay nagsimulang mag-ikot. Sa susunod na sandali, ang isang malawak na itim at puting Tai Chi diagram ay lumitaw sa itaas ng mga mundo ng Genesis. Ang Tai Chi diagram ay umiikot, at ang mga makapangyarihang kapangyarihan ay nahulog mula sa kalangitan. Ang mga patay na nilalang ay agad na nabuhay, at ang lahat ay naibalik sa kanilang orihinal na estado. Maging ang mga powerhouse na namatay sa punong himpilan ng Skynet ay nabuhay. Sa ilalim ng nakasisilaw na ilaw, nalitaw sila ng mga ekspresyon. Ang mga nilalang na namatay sa ilalim ng langit na pagdurusa ay nabuhay din agad. Kung saan nahipo ang mga ilaw ng Tai Chi ay puno ng sigla. Sa sandaling iyon, ang mga diagram ng Tai Chi ay lumitaw sa mga noo ng maraming mga nilalang sa mga mundo ng Genesis, agad na pagpapabuti ng kanilang mga base sa paglilinang. Agad na dumilim ang mukha ni Dark Thea matapos makita ang mga pagbabago sa paligid niya. Alam niya kung anong uri ng kasuklam-suklam at walang kahihiyan na balangkas na si Tai Chi ay nag-iikot. Ang aking mga nilalang ng mundo ng Tai Chi, pakinggan ang aking tawag. Iniuutos ko ang lahat na patayin si James, ang madilim na langit na landas, at ang mga miyembro ng Skynet, ipinahayag ni Tai Chi. Ang sinumang walang isang diagram ng Tai Chi sa kanilang mga noo ay isang makasalanan. Ang sinumang mahahanap sa kanila ay dapat parusahan sila. Ang mga patakaran ay ang mga sumusunod. Ang boses ni Tai Chi ay kumalat sa buong mundo ng Genesis. Pagkatapos, maraming mga bola ng enerhiya ang nahulog mula sa Tai Chi diagram sa kalangitan, na nahuhulog sa mga kamay ng mga nabubuhay na nilalang na minarkahan ng isang diagram ng Tai Chi sa noo. Ang mga bola ng enerhiya ay ginawa upang patayin ang tinatawag na mga kaaway.
Ang mga walang diagram ng Taiji sa kanilang mga noo ay mga kaaway, na nahahati sa iba't ibang mga antas na may kaukulang mga gantimpala. Ang mga bola ng enerhiya ay magtatalo ng kanilang mga resulta at gagantimpalaan ng kataas-taasang kayamanan matapos ang pagpatay sa isang tiyak na bilang ng mga kaaway. Bilang karagdagan, ang mga bola ng enerhiya ay maaaring masubaybayan ang mga lokasyon ni James at Dark Thea. Sa ika-9 na ranggo ng langit na pagdurusa, ang batas ng mga landas ay tumingin kay Taichi at sinabi ng Tame Time, "Iyon ang iyong huling pagkakataon na lumabag sa aking mga batas." Tiningnan ni Taichi ang batas ng mga landas at sinabi, "Alam ko. Hindi papayagan ang mga makapangyarihang pag-iral tulad ni James at ang gobernador ng Ying, gusto silang patay." Ang batas ng mga landas ay nagbuntong hininga, "Pinagsisisihan ko talaga ang pagbibigay sa iyo ng 2 pagkakataon upang sumuwi sa aking mga batas. Naiintindihan mo ba ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon?" Tumawa si Taichi at sinabing, "Mas malala ba ang mga kahihinatnan kaysa sa pagdurusa ng Taichi na, hindi maaaring mabuhay? Kung, huwag mabuhay sa pagdurusa ng Taichi, mamamatay ako." Pagkatapos, sino ang makokontrol sa mundo ng Taichi? Wala itong kinalaman sa akin. Ngunit kung makaligtas, mamuno ako sa mundo ng Taichi para sa 108,000 panahon. Anong uri ng kinahinatnan ang maaaring, hindi ber? Malamig ang sinabi ng batas ng landas, "Ikaw ay isang tuso at mapanlinlang na tao. Ngunit hindi mo dapat kalimutan na siya ang napili. Maaari mong pahirapan, mapahiya, at subukang sugpuin siya. Gayunpaman, hindi mo siya papatayin. Walang makakaya." Mabanji na sinabi ni Taichi, "Hindi ko siya papatayin, ngunit, maaaring pilitin siyang muling mag-reincarnate ng walang hanggan. Hanggat siya ay muling nag-reincarnate ng higit sa 81 beses, hindi siya magiging higit pa sa isang ant." Ang batas ng landas ay nagtanong ng mahigpit, "Naisip mo ba ang tungkol sa mga pagdurusa na iyong madurusa?" "Good luck, Taichi." Sigaw ni Taichi, "Maghintay ng 1 minuto. Hindi mo ba aalisin ang 2 makasalanang ito?" Tinuro niya ang Yegor at Herodias na nakaupo sa malayo. Ang batas ng mga landas ay sumingit, "Kahit na ngayon. Tulad ng para sa kung paano, parusahan sila, nasa sa akin." Si Taichi ay sumingit, "Ano ang ibig mong sabihin?" Ang batas ng mga landas ay sinabi ng Tame Time, "Hindi ba sila mabilanggo ng 20,000 panahon? Bagaman, hindi mababago ang kanilang mga fate, maaaring baguhin ang lugar kung saan sila nabilanggo." Pagkatapos ng pagsasalita, ang batas ng landas ay nagpakawala ng isang sagradong ilaw upang balutin sina Yegor at Herodias. Pagkatapos, dahan-daang itinulak sila ng ilaw sa punong himpilan ng Skynet. Galit na sigaw ni Taichi, "Ikaw! Inilalahad mo sila sa Skynet. Paano ito itinuturing na pagkabilanggo?" Ang batas ng mga landas ay Tame Time na sinabi, "Tama si James. Dapat maging patas. Kung hindi man, magiging kahihiyan ako. Alagaan ang iyong sarili, Taichi. Ang napiling isa ay hindi madaling makitungo sa iniisip mo. Siya ay isang hindi mahuhulaan na variable." Pagkatapos ng pagsasalita, ang batas ng sagradong liwanag ng landas ay nagmula sa ika-9 na ranggo ng langit at nakabalot sa James at Dark Thea.